Anong nangyari kagabi? Shenmo. Nakatulog ka sa stepmom ko. Kadiri ka talaga. Hindi, mahal. Makinig ka muna sa akin. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Langshi, nauwi ka rin. Ang asawa mo, ginahasa niya ako. Anong pinagsasabi mo? Shenmo. Hiwalayan na tayo. Liu Lanshi. Ikaw, ipinagabit mo ako. Hindi. Ikaw ang may kasalanan sa akin. Kaya, pumirma ka. 3 taon akong naging asawang lalaking nakikitira sa inyo. Anong kasalanan ko sa'yo? Kailangan bang hiwalayan mo ako dahil doon? Ang asawa ng anak kong babae, dapat ay kapantay niya ang antas sa buhay. O higit pa, isang tagapagmana ng isang mas makapangyarihang mayamang pamilya. Ikaw naman, isa kang maliit na tao lang. Naiintindihan mo ba? Payag ako sa hiwalayan. Hindi. Nagbago na ang isip ko. Ikaw, umalis ka nang walang daladala. Imposible. Talagang imposible. Bugbugin siya hanggang pumayag. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Wag. Liu Lanshi. Ang lupit mo. Hindi lang hiwalayan ang gusto mo. Gusto mo pa akong umalis ng walang dala-dala. Liu Lanshi. Sinusumpa ko. Balang araw. Luluhod ka sa harap ko at magsisisi. Itong Rolls Royce na ito. Kung tama ang alaala ko. Isa lang dapat ang ganito sa buong Huzhou, di ba? Ito ang sasakyan ng Godfather. Ang Godfather ang tanging hari sa ilalim ng lupa ng buong Huaguo. Ang itinatag niyang Qianlong Group ay isang kapangyarihang kayang takpan ang langit ng isang kamay. Ginoong Shenmo. Nais kang makita ng Godfather. Doon. Siya si Shenmo. Bakit pareho ang mga mata natin? Lolo. Pero ulila ako. Bakit? Tumatanda na ako. Kailangan ko ng isang tagapagmana. Ikaw ang aking tunay na apo. Ikaw ay karapat-dapat na magmana ng lahat ng akin. Payag ka bang maging aking tagapagmana? Wala ka sa akin? Siyempre, hindi ngayon. Habang buhay. Napag-isipan mo na ba? Anak. Napag-isipan mo na ba? Anak ko. Kung maging tagapagmana mo. Sa totoo lang. Ito kung patipad. Others. Anong kita mo? Ikatawag. Ay, di na lahat ng industriya na. Ito na. Subok mo. Sumasailalim ka sa pag... Hindi kita tutulungan. Ito ka kapatid. Abang... Wait ka. Kaya
tubo ko. Nakarinig sa iyong nililipik. Mata. Wala akong pera. Kung ganon, edi kayo na ang maghatid sa akin pauwi. Pero di ba diborsiyado ka na? Kaya, kailangan ko pa rin kayong tulungan ako sa isang bagay. Good luck, Godfather. Liulan. Ang kakayahan ng mata ni Satanas. Tumitingin sa loob pala. Shenmo, bakit ka pa bumalik? Ako. Bumalik ako para kunin ang mga bagay na akin. Yang mga basura mo itinapon ko na yan matagal na. Mas mabuti pang umalis ka na. Itong munting kaibig-ibig isang pole dancer. Akala mo naman pag nakapangasawa ka ng mayaman, iginagalang ka na. Tumigil ka! Shenmo, kung may bayag ka talaga, baka nire-respeto pa kita. Sayang lang, hindi ka naman lalaki? Kaya, umalis ka na. Nababaliw ka ba? Anong ginagawa mo? Ano sa palagay mo? Anong gusto mong gawin? Nanay ako ni Lanshi. Stepmother lang. Ngayon ka lang natakot. Kanina nang minumura mo ako, ang tapang-tapang mo ah. Tigilan mo yan. Shenmo, nakakadiri ka talaga. Sa wakas, nagpakita ka rin. Anong ginagawa mo rito? Hiwalay na tayo. Tama. Hiwalay na nga tayo. Pero, dapat may kompensasyon ka sa akin. 100 milyon. Aalis na ako ngayon. 100 milyon? Nababaliw ka na. Sino ka ba? Alam ko na talaga na ang target mo ay ang yaman ng pamilya Liu. Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Bugbugin ninyo ng malakas. Ako ang bahala kung mamatay siya. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Alam mo na ang pagkakamali mo. Kung lumuhad ka ngayon, Baka patawarin kita. Ano ang sinabi mo kanina? Hindi ko narinig na maayos. Shenmo, anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Sinabi ko na, Liu Lanshi, narito ako para kunin ang pera ko. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Shenmo, kilala kita. Hindi ka makikipagsabayan sa amin. Hindi. Isa kang tagapagmana ng mayamang pamilya. Ang halaga mo ay bilyon-bilyon. Napakadakila ng iyong katayuan. At ako, isang ulila at karaniwang tao lang. Walang kapangyarihan o impluensya. Kung kasama kayo sa libingan ko,
Hindi lugi. Hindi lugi. Kahit na ang pamilya Liu ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Pero wala silang ganoong karaming pera. Magkano ang meron ka? 20 milyon. Kasundo. May isa pa akong hihilingin sa inyo. Maghanda kayo ng isang peking bomba para sa akin. Kaninong kotse ito ng mayaman? Sino yan? Di ko kilala. Mga mayaman sa hiking. Meron ba kayong ganun? Shen Mo. Shen Mo. Anong ginagawa mo rito? Binigyan na nga kita ng pera. Di ba naman? Gusto mo pang makulit sa anak ko? Shen mo, gago ka. Kausap kita. Di mo ba naririnig? Bakit ka nandito? Lupa ba ng pamilya Liu ito? Bakit di ako pwedeng pumunta? Buisit. Gago. Humarap ka ng ganyan kay tita. Gusto mo bang mamatay? Liu Zio. Ikaw, bilang lalaki, ang kayang gawin lang ay maging alalay ni Liu Lanshi. Anong karapatan mo para magsalita? Ikaw? Chenmo, nababaliw ka ba? Yung Tianlong Auction House. Pwede ba dito ang tulad mong gago? May imbitasyon ka ba? Kahit may imbitasyon ka man, dadaan ka pa rin sa ordinaryong pasukan. Gago ka. Gusto mo pang dumaan sa VIP? Nakakahiya ka. Siguradong palalayasin yan. Tapos na siya. Ginoo, tuloy po. Chenmo, huwag kang tatakbo. Chenmo, isang sinungaling ka lang. Ang lakas ng loob mong mandaya dito sa Tianlong Auction House. Tingnan mo kung paano kita ibubunyag. Kilala namin siya. Isa lang siyang ulila. Isang napangasawa lang siya sa pamilya namin, ang mga Liu. Ano? Wala nga siyang imbitasyon. Imposibleng VIP guest niyo siya. Liu Zio. Ang ibig mong sabihin, peke ang pagkatao ko. Tama. Ang ibig niyang sabihin, bulag kayong lahat. Hindi niyo alam kung sino ang tunay na VIP. Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, isa siyang sinungaling. Tama. Huwag kayong maniwala sa kanya. Nagdadahilan lang siya. Kilalang kilala ko siya. Imposibleng maging VIP siya. Anong ganoon? Suriin ninyo. Ginoong Chen, wala pong problema sa iyong katayuan bilang VIP. Ano? Hindi. Hindi ito totoo. Suriin niyo lang ang kanyang pagkatao at malalaman niyo ang katotohanan. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? At mga haskang imbestigahan kami. Ang katayuan bilang VIP ng Tianlong Group. Wala ka bang takot mamatay? Ano ba talaga ang nangyayari? Si Chen Mo, ang liit-liit na yon. Paano naging VIP ng Tianlong Group? Ginoo, paano ninyo gustong tratuhin ang dalawang ito? Yamang walang modo ang dalawang ito, turuan natin sila ng leksyon. Naalala ko, ang Tianlong Group ay mayroong blacklist system. Meron po, Ginoo. Ilagay ninyo silang dalawa sa blacklist. Ayaw kong makita sila. Gaya ng inyong kagustuhan. Ginoong VIP, palayasin. Hoy! Ikaw! Hindi! Hoy, bitiwan mo ako. Chenmo, mga haskang dakpin ako. Patay ka! Wag, pakawalan mo ako. Chen Mo. Gusto mo bang ipapatay? Anong karapatan mo na ilagay ang mga kapatid ko sa blacklist? Wala ka bang konsensya? Pamilya ni Langshi ang mga yon? Anong ginawa nila sa akin kanina? Hindi mo ba nakita? Pwede lang silang manginsulto sa akin, pero di ako pwedeng gumanti. Alam mo namang sa Wagwo. May 3 bagay na hindi maiiwasan ng bawat tao, ang pagbabayad ng buwis, kamatayan at ang Tianlong Group. Eh ano ngayon? Ngayon, isinasama mo sila sa blacklist ng Tianlong Group. Gusto mo ba silang ipahamak? Langsi. Nang inaapi nila ako kanina. Bakit hindi ka lumabas para ipagtanggol ako? Pero wala namang nawala sa'yo. Samantalang sila, hindi na mabubuhay sa Wagwo. Bawiin mo agad ang utos mo, at humingi ka ng tawad sa kanila. Sila ang dapat humingi ng tawad sa akin. Langsi. Langsi, anong nangyari? Yang Long, nandito ka na. Magsisimula na ang auction. Bakit nandito ka pa? May inaayos lang ako dito. Oo. Langsi, ikaw ang aking nobya ngayon. Pwede mong sabihin sa akin ang lahat. Malapit ako sa Tianlong Auction House. Talaga, kilala mo ang mga tao sa auction house. Oo. Kaibigan ko si President Lo ng Auction House. Yang Long, ex-husband ko siya. Hindi ko alam kung paano niya nilinlang ang mga guard para magpanggap bilang VIP ng Tianlong. Ex-husband ni Langsi, narinig ko na ang tungkol sa'yo.
Isang palamuning cute. Paano ka magiging VIP ng Tianlong Group? Alisin mo ang maruming kamay mo. Huwag kang mag-alala, tatawagan ko na si President Lo. Wala ka ng takat. Patay ka. Halo? President Lo. Ako to. Ako nga. Oo. Nandito ako ngayon sa harap ng Tianlong Auction House. Ganito kasi, may nakita akong isang tao na nagpapanggap na VIP ng Tianlong Group natin. VIP ng Tianlong Group? Oo, tama. Huwag mo siyang paalisin. Darating ako pagkatapos ng 3 minuto. Sige, President. Sige. Makinig kayong lahat. Dumating na ang tagapagmana ng Godfather. Sumama kayo sa akin para sumalubong sa kanya ng magkakasama. Baby. Sinabi ni President Lo na darating siya pagkatapos ng 3 minuto. Patay na to siya. Yang Long, salamat. Walang anuman. Magpakita ka lang ng magandang asal mamayang gabi. Ang cute-cute mo talaga. Naglakas loob kang murahin ang tao ko? Ano naman kung minura ko? Tama si Lanshi. Ang cute-cute mo talaga. Ang auction ngayon. Puro mga makapangyarihan sa Hacheng ang nandito. Isang cute lang na pumasok dito. Talagang patay na ang punta mo. Pinapapag-apologize ka ni Lanshi. Para bigyan ka ng pagkakataon. Para umalis ka ng maayos. Ikaw naman, isinok mo lang ang kabutihan ni Lanshi. Hindi ko kailangan ng cute para bigyan ako ng pagkakataon. Bakit pa ako pumunta rito? Pwede mong tanungin si President Lu, kung hindi ako darating, ang auction na ito, magagawa ba niyang buksan? Ang galing-galing. Ngayon talaga, patay ka na. Nababaliw na ba siya? Alam mo ba ang sinasabi mo? Naglakas loob kang bastyusin ng Tianlong Group. Mag-apologize ka na. Mag-apologize ako? Hindi mo karapat-dapat. Magpapaumanhin ako. Hindi ka karapat-dapat. Si Lanshi ay hindi karapat-dapat. Ako? Ikaw, mas lalong hindi karapat-dapat. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Ang auction ngayong gabi, ang pamilya Yang ang nag-ayos. Eh ano naman? Sasabihin ko sa'yo, ang auction ngayong gabi. Si President Lo ng Dragon Group, ang personal na magpapadaloy. Ito ang pagkakataon ng pamilya Yang, na mapansin ng Dragon Group, isang napakahalagang pagtitipon. Pagkatapos ng gabi, wala nang makakatalo sa pamilya Yang sa Lake City. Si Liu Langshi, talagang magaling mag-invest ang babaeng yan. Alam ko. Lahat kayo ay hindi naniniwala na ako ay isang VIP ng Dragon Group. Gusto ninyong hamakin ako. Paumanhin, nabigo kayo. Lahat kayo gustong maging makapangyarihan. Gustong ipakita ang inyong pagiging mahalaga. May problema ba? Pero may isang bagay kayong nagkamali. Ang taong dapat ninyong igalang ay ako. Shen Mo, ang sinabi mo, nakasakit sa lahat ng makapangyarihan sa Lake City. Wala akong pakialam. Ang oras na natitira para magmalaki ka, huling minuto na lang. Kung totoo ang identidad ko o hindi, si President Lu ang magsasabi sa'yo. Sayang, kaunti na lang ang natitirang oras mo. Mga tauhan, Shen Mo, ikaw mismo ang naghahanap ng gulo. Huwag mo kaming sisihin. balibagin ng mga paa at kamay ng hambog na ito. Itapon siya sa labas. Tigilan nyo yan. President Lo, Ang presidente ng Dragon Auction House, si Liu Qingqing, maligayang pagdating. Boss Lu, anong nangyari? Boss, nahuli po kami. Parusahan niyo po kami. Ayos lang, ayos lang. Ngayon, kailangan ko pa bang humingi ng tawad sa'yo? Ha? Ilalagay ko ang kapatid mo sa blacklist. May reklamo ka pa ba? Presidente Lu, paano mo naman masasamahan? Ang ganitong hamak na tao? Huwag kang mapakapal. Sinampal mo ako? Oo, ikaw ang sinasampal ko. Hamak na walang mata. Mga away kayo kay Ginoong Chen? Gusto nyo bang mamatay? Boss Lu, baka may pagkakamali lang. Isa lang siyang asawang lalaki na pumasok sa pamilya ng Liu. Asawang lalaki? Alam mo ba ang tunay niyang pagkatao? Ano ba talaga siya? Boss Lu, huwag mo nang kausapin sila. Pasok na tayo. Siya po. Hindi ito posible. Gago. Ayaw kong maniwala. Peke lang ang lahat ng ito. Isang hamak na tao, kahit anong pagpapanggap ang gawin, hindi makakaloko sa tunay na mataas na opisyal. Anong magagawa mo? 2 VIP ang nasa auction mamayang gabi. May isa pang isa sa mga pinakamayamang pamilya sa Longwo. Ang heiress ng pamilyang Xia, si Xia Xiangon. Yang Long, kilala mo rin ang pamilyang siya? Oo, may kaibigan ako na mataas na opisyal sa pamilyang Xia. Ano pang hinihintay natin? Tawagan mo na ang pamilyang Xia. Gusto kong malaman kung anong paraan ang ginamit ng hamak na to para malinlang ang Tianlong Group. Isang hamak na ordinaryong tao. Biglang nagbago at nalinlang pa ang mga opisyal ng Tianlong Group. Kahit anong paraan ang gawin mo, ngayong araw na ito, ilalantad kita. Tara na.
Ginoong Chen, dalawa lang naman yun ng mga taong walang kabuluhan ng ipinagbawal. Parang napakadali naman para sa kanila, diba? Hindi. Mahusay na ang ginawa ni Boss Lu. Nagpapasalamat ako. Trabaho ko lang po iyon. Medyo napakataas lang ng exposure. Ang pagkakakilanlan ko bilang tagapagmana ng Godfather. Baka hindi na maitago. Bakit kailangang itago? Naniniwala ako sa inyo, Ginoong Chen. Kapag inihayag mo ang totoong pagkakakilanlan mo, wala nang maglalakas loob na guluhin ka sa buong Hu City. Ayokong may lantad ang pagkakakilanlan ko. Gusto kong palabasin mo ang balita. Sabihin mo na ang VIP status kong ito ay pansamantalang pagkakakilanlan lang pala. Gusto kong isipin nila na ordinaryong tao lang ako. Ginoong Chen, maaari ko bang itanong kung bakit? Dahil mahina pa ako ngayon. Hindi ko pa ito karapat-dapat. Natatakot lang sila ngayon sa titulong Godfather. Hindi sa akin. May pagkakaiba ba yun? Siyempre naman, ang kapangyarihan ay isang espadang may dalawang talim. Maganda ito. Ngunit kung hindi ko ito magamit ng maayos, maaari akong masaktan. Kaya, mangyaring gawin mo ang sinasabi ko. Gusto ko lang matapos ang pagsubok sa pagiging tagapagmana. Walang ibang mahalaga. Sige, aayusin ko ito ayon sa sinabi mo. Malapit nang dumating ang anak na babae ng pamilyang siya. Aayusin ko muna. Sa wakas, darating na. Ginoong Chen. Ginoong Chen. Ako si Fu Xiaowu, ang pinuno ng pamilyang Fu. Ang pamilyang Fu ay nasa hotel at restaurant business. Ito ang aking calling card. Ginoong Chen, ako ang tagapagmana ng Leng Group. Ito ang aking contact details. Sana magtuloy-tuloy ang ating pakikipagtulungan. Ito ang aking... Hindi. Mali ang pagkakilala ninyo sa akin. Hindi ako importante. Ay, imposible. VIP yan. Ang pinakamamahal na VIP. Tanggapin ninyo ito. Magkakaroon tayo ng pagkakataon na magtulungan. Ang mga mayayamang ito, talagang mga balimbing. Huwag magmadali. Hintayin nating mabuko ang tunay niyang pagkatao. Malalaman ng lahat sino ang tunay na makapangyarihan. Ako. Nakuha ko na. Talagang tama ang hinala ko. Yung si Chen Mo, hindi talaga siya VIP. Ano ang ibig sabihin yan? Sabi ng kaibigan kong tagapamilyang Sia, sa listahan ng mga VIP ngayong gabi, wala talagang Chen Mo. Sabi ko na nga ba? Sa ganitong sitwasyon, isa lang ang posibleng dahilan. Iyon ay VIP experience card. VIP experience card pala. Kaya pala isa siyang simpleng tao. Bigla na lang naging VIP. Tara, babukin dyan natin ang simpleng taong ito. Bisitahin ninyo ang aming pamilyang Leng. Hindi bagay. Isang simpleng mamamayan, dahil sa swerte, nakakuha ng VIP experience card. Akala mo talaga VIP ka? Ang cute talaga. Kahit na maraming tao ang bumabalot sa iyo, hindi nito matatakpan ang iyong tunay na ugaling cute. Mga kaibigan, huwag kayong padadala sa kanya. Hindi siya isang malaking tao. Wala rin siyang malalim na background. Ang dahilan kung bakit siya nakarating dito ay dahil lang sa swerte. Nakakuha siya ng VIP experience card. Little cutie, bakit hindi ka na nagsasalita? Dahil ba nahalata ko na ang totoo mong pagkatao at hindi ka na makapagpanggap? O subukan mo pang magdahilan? Ganun ba? Isa ka palang impostor. Muntik na kaming maloko ng lahat. Kaya pala hindi namin siya kilala. Akala ko pa naman isa siyang top tier na mayaman. Pero isa lang pala siyang swerte na cute na ordinaryong tao. Buti na lang at pinagbigyan kami ni Young Master Yang. Kung hindi, nahiya na sana kami. Kunin ninyo ang aming mga business card. Ang mga impostor na tulad mo ay hindi karapat-dapat sa aming mga business card. Nasira ko ba ang iyong plano? Gusto mo ba akong saktan? Yang Long? Hindi ko talaga alam kung dapat kitang tawaging tanga o bobo. Huwag ka nang magpanggap dito. Chen Mo, tama na yan. Kung magpapatuloy ka pa sa ganito, hindi na kita matutulungan. Ano bang tinulong mo sa akin? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba natatanggap ang katotohanan? Ang mga hindi makakita ng katotohanan ay kayong mga tangang to. Gusto mo bang maglaro? Sige, samahan kita. Harap-harapan. Tara, magwanwan tayo. Handa ka ba? Chen Mo. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Yang. Ano ka ba? Ang makipag-away sa isang hamak na tulad mo ay nakakahiya sa katayuan ko. Ano naman ang gusto mong ipagpaligsahan? Magpaligsahan tayo sa paggastos. Kung sino ang mas malaki ang magastos, siya ang magiging lolo. Paano siya nangahas sumagot? Isang ordinaryong tao lang siya. Paano siya nangahas makipagpaligsahan sa isang tagapagmana ng mayamang pamilya sa paggastos? Sige. Chen Mo, huwag kang magpakalabis. Kung magwawaldas ka ng pera, hindi kita patatawarin. Ano? Nag-aalala ka ba sa paggastos ko? Ayos lang. Ipapaalam ko sa kanya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng isang hamak at isang makapangyarihan. Mga kasama, maging saksi kayo para sa akin. Kapag natalo itong hamak na tao, huwag ninyong hayaang makatakas siya. Huwag kang mag-alala, Young Master Yang. Kami ang sasaksi para sa iyo.
Isang ordinaryong tao, nangahaspang makipagpaligsahan sa isang tagapagmana ng mayaman sa paggastos. Talagang naghahanap lang siya ng kahihiyan. Huwag mong ipantay ang buong kayamanan mo sa aming baon lang. Miss Xia, malugod po kayong tinatanggap sa Tianlong Auction. Ihanda na ang aking inihandang item para sa auction. Opo. Aayusin ko na po ito kaagad. Ipagutos mo ito. Sino ang tumaya? Ang item na ito na inihanda ko? Maghahanda ako ng isang handaan at aanyayahan siya para sa Maging matino. Nag-ambag din ng isang item para sa auction si Miss Xia. Ito ay i-auction mamaya para makalikom ng pondo para sa charity. Kung sino man ang maging swerte at makuha ang item na inambag ni Miss Xia, si Miss Xia ay maghahanda ng isang tanghalian kasama ang nakakuha. Nagambag din pala ng item si Miss Xia? Ang item ni Miss Xia, kahit magkano ang gastusin, ako ang kukuha niyan. Ginamit niya ang pangakong makasama sa tanghalian para pataasin ang halaga ng item. Itong si Miss Xia, hindi pala siya basta-basta. Sige, nagsisimula na ang charity auction na ito. Narito, ang unang item para sa auction. Ito ay isang sinaunang blue and white porcelain vase mula sa Longguo. Ang starting bid ay 200,000. 70 万 1.5 million. 2 million, 3 million. Hoy, cute. Hindi ka pa magbibigay ng bid? Ikaw rin naman, hindi ka pa nagbibid. Narinig ko kay Lanshi, naulila ka. Akala ko magiging mapagbigay ka. Mukhang na-overestimate kita. Tama. Ako ay isang ordinaryong mamamayan lamang. Ikaw naman, ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Yang. Ang yaman ng pamilyang Yang ay bilyon-bilyon. Hindi kaya magdadamot ka rin? Nag-aantay lang ako na magsimula ka. Mamaya, kahit anong presyo ang ibid mo, babawasan ko iyon ng mas mataas na halaga. Si. Ang susunod ay ang pang-15 item para sa auction. Isang modernong painting. Ang starting bid ay 50,000. Ang pangit naman ng painting na ito. Paano ito nakapasok sa auction? Binababa lang nito ang antas nating mga mayayaman. Kahit na ito ay charity auction, dapat piliin pa rin ng maayos ang mga item. Presidente Lu, banibiro mo ba kami? Maaari na pong mabigay ng inyong mga bid. Ito na ba ang pang-15 item? Shirwan. Ang mabait na ordinaryong tao na ito, kakalantad lang ng tunay niyang pagkatao, kaya nawalan ng mukha. Malamang ngayon, gusto niyang gumastos ng konti para mabawi ang konting dignidad, di ba? 10,000. Malamang yun na ang buong kayamanan niya, no? Mabait, talagang naglakas loob kang magtaas ng plaka? Kung may lakas ng loob ka, magtaas ka ng taya. Sinabi ko na, wala kang makukuhang kahit ano sa subasta. Kahit na walang kwenta ang bagay na ito, 20,000. Nanay! Ibigay ko sa'yo na huwag ka nang umiyak. Salamat! Ano ang pangalan mo? 50,000. 1,000,000. Ang 1,000,000 ito, para kay Chen mo, malamang buong kayamanan na niya. Pero para kay Young Master Yang, parang 100 piso lang yan. Talagang hindi ko alam kung ano ang ipanghahambing ni Chen Mo kay Young Master Yang. Mabait, ituloy mo, sumunod ka pa. Si. 2 milyon. Ang mga bagay sa ganitong charity auction, walang halaga talaga. Hindi mo kailangang makipag-away sa kanya. Sa halagang 2 milyon, mas mabuti pang bumili na lang tayo ng bag. Anong nangyayari, Young Master Yang? Takot ka nang makipagsabayan? Chen Mo, tumigil ka sa kakasabi ng kalokohan. Ang 2 milyong ito para kay Young Master Yang. Hindi man lang aabot sa baon niya. Young Master Yang, hindi ba't sinabi mong hindi mo ako papayagang makakuha ng kahit ano? Sumuko ka na. Baka naman ikaw ang mabait. Mabait, ano ang sinabi mo? Hoy, ganda, anong sinabi mo? Wala ka na bang pera? Yang Xiao, huwag kang mag-alala. G, nagalit ka lang niya. Muntik mo nang magawa, charity auction lang to. Hindi naman ito bidding sa one of a kind na item. Isang mumurahing bagay lang yan. Susuko na ba ang ating si Yang Xiao? Gago ka. Kahit bilhin ko sunugin, hindi ko hahayaang magtagumpay ka. 5 milyon ang alok ko. 5 milyon. 5 milyon para lang sa ganyang walang kwentang painting?
Talagang dahil sa pride lang to. Kahit na si Yang Xiao ang tagapagmana ng pamilyang Yang, hindi dapat ganong kalaki ang sayang sa pera. Tama. Ang yabang naman. 5 milyon lang? 6 na milyon. Para sa basurang yan? Sino ba talaga si Chen Mo? Baka naman hindi talaga siya ordinaryong tao. Chen Mo, itigil mo na ang pagbid. Nababaliw ka ba? Liu Langshi, anong ibig mong sabihin? Tumutulong lang ako sa charity. Sa tingin mo ba, hindi tayo dapat tumulong? Chen mo, galing sa masamang paraan ang perang yan. Tama, kaya nga idinodonate ko na lang para sa mabuting layunin. May problema ba? Tama na. Yang Xiao, 6 na milyon na ang alok ko. Tataasan mo pa ba o hindi? Kung hindi ka tataas, sa akin na to. Panaginip mo yan. 7 milyon. 7 milyon ang alok ni Yang Long. May tataas pa ba? Huwag ka nang mag-bid, Chen Mo. Ang alok ko ay 10 milyon. 10 milyon. Baliw na ba si Chen Mo? 10 milyon para sa isang basag na larawan? 10 milyon yan? Hindi 100 piso. Noong nakaraan, nakapangikil si Chen Mo ng 20 milyon mula sa pamilya Liu. Ano? Baliw siya. Maubos at maubos din ang 20 milyon na yan. Oo nga, alam kong hindi mo kailangan ang 20 milyon na yan. Pero para sa isang larawang walang halaga, hindi na kailangan. Tandaan mo to, Tol. Kahit ipaubaya ko sa'yo ang larawang ito. Ang galing ng paraan mo ng pagsuko. Binabati kita, Ginoong Chen. Sa paggamit ng modernong sining, ipagpapatuloy na natin ang auction. Ano? Sinabi mo bang na-auction ang larawan ko ng 10 milyon? Sino ang bumili? Isang lalaking nagngangalang Chen Mo. Chen Mo. Para sa'yo, huwag ka nang umiyak. Salamat. Ano ang pangalan mo? Ako si Chen Mo. Bilisan mo, ischedule mo ako sa auction. Gusto ko siyang makita. 250,000. 300,000. 500,000. 75,000. 1 milyon at 500,000. 3 milyon. Magkano na ang nagastos natin? 3 milyon na ang nagastos natin sa ngayon. Pero ang pinakamataas pa rin bid dito ay yung si Chen Mo. Isang charity auction. Puro basura. Malapit nang matapos ang charity auction. Anong gagawin natin? Anong kinakatakot mo? Hindi ako naniniwala yung cute na yun. Ay maglalakas loob na hadlangan ako. Binabati namin ang panauhing number 3, 388,000 para sa huling item sa auction. Salamat sa inyong lahat. Narito ang pagtatapos ng aming charity auction. Ang Tianlong Auction House ay nangangako na ang bawat piso na naiambag kung saan man ito mapupunta ay magiging bukas at malinaw sa lahat. Maraming salamat. Yang Long. Nakalimutan mo na ba ang pustahan natin? Yung mas maliit ang gagastusin sa auction ay dapat lumuhod at tawaging lolo ang kalaban. Huwag kang magyabang. Nangungupit sa pera ng babae para magyabang. Anong klaseng tapang yan? Bahala ako sa buhay ko. Pero ang totoo, 3 milyon lang ang ginastos mo. Natalo ka. Gusto mong umatras sa usapan? Ano ba talaga ang gusto mo? Wala akong gustong gawin. Alam kong wala kang lakas ng loob. Lumuhod ka. Mag-sorry ka. Aking mabait na apo. Ginoong Chen, nagbibiro ka lang ba? Hindi ako nagbibiro. Chen Mo, anong ibig mong sabihin? Iyon mismo ang narinig mo. Ginoong Chen, masyadong ngati. Ginoong Chen. Ano? Mga Ginoo, ayaw ninyong aminin ang pagkakautang? Hindi sa ayaw naming aminin. Siya. Isang impostor lang na may VIP experience card na nagmamalaki sa Tianlong Group. Tama. Pinapalampas lang namin ito dahil sa respeto sa Tianlong Group. Kung hindi, hindi ka namin palalampasin. Shuwei, gusto mo na namang masaktan? Ang lahat ng naririto ngayon ay mga makapangyarihan sa Hacheng. Ang respeto sa Tianlong Group. Siya ay hindi karapat-dapat dito. Yang Long, alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Presidente Lu, dapat may hangganan ang lahat ng bagay. Si Chen Mo, sa kanyang mga ginagawa, sobra na. Ako ang sobra. Tama. Simulan na ang auction. Siya ang nakipagpustahan sa akin kung sino ang mas gagastos. Siya rin. Ang ayaw tumupad sa talo sa pustahan. Liu Langshi. At kayong lahat. Ngayon, ako pa ang naging mapangapi. Ano naman yon? Ikaw ay isa lamang, maswerte lang na mababang uri. Kilala ko kung sino talaga siya. Sa isang salita niya lang, gusto niyang papaluhurin ang tagapagmana ng Yang Group. Hindi pwede yun. Presidente Lo,
Hindi ito biro. Ang pagiging tagapagmana ng pamilyang Yang ay hindi dapat hamakin ng isang asawang lalaki na pumasok sa pamilya ng babae. Kayo ay talagang kalabanin ang Dragon Group? Hindi naman. Ayoko lang na ako eh. Daijin ng isang peking VIP ng Dragon Group. Daijin ako. Tama. Hindi rin ako sang-ayon. Tanging ang anak na babae ng pamilyang siya ang tunay naming VIP. Hindi namin kinikilala ang iba. Kung totoong VIP ako, ikilalanin nyo ba? Kung tunay kang VIP, kami ay natural na magiging respetado sa'yo. Ang pamilyang Yang ay dumaan sa 100 taon. 4 na henerasyon ng mga pinuno bago nakuha ang kayamanan ngayon. Ikaw naman, bukod sa sinusuportahan ka ni Presidente Lo, ano pa ba ang meron ka? Tama. Kung talagang may kakayahan ka, ipakita mo nga sa amin. Natatakot ako na kapag ipinakita ko ang tunay kong pagkatao. Baka hindi mo kayanin. Shenmo, magaling ka lang magyabang. Wala ka namang ibang kayang gawin. Si, pagbibigyan ko kayo. Presidente Lu, sabihin mo sa kanila ang tunay kong pagkatao. Sabihin mo sa kanila ang totoo kong pagkatao. Mali kayo. Ang VIP Experience Card ay kwentong pinakalat mismo ni Ginoong Chen. Siya ang tunay na pinakamarangal na bisita ng aming Tianlong Auction House. Imposible yan. Ang pinakamarangal na bisita? May 2 VIP ngayong gabi? Ang isa, alam ko, ang anak na babae ng pamilyang siya. Pero itong si Ginoong Chen mo, pantay-pantay na pagtrato sa anak ng pamilyang siya? Ginoong Chen, mag-utos po kayo. Sinabi ko na, ang kapangyarihan ay isang espadang may 2 talim. Maganda ito, pero hindi mo ito magamit ng maayos. Maaari kang masaktan. Hindi ito totoo. Ngayon, ang daang taong karangalan ng inyong pamilyang Yang. Winasak mo. Noong nasa pintuan pa, binalaan na kita. Sayang, hindi ka naniniwala. Ako mismo ang nagpabagsak sa pamilyang Yang. Hindi ito totoo. Hindi ko alam. Hindi ito totoo. Walang imposible. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ginoong Chen. Nagkamali ako. Ito. Ang sandigan na hinanap mo. Mahal, ako talaga. Huwag mo akong tawaging mahal. Iwalay na tayo. Ikaw ang nagtayo ng bitag noon. Ikaw ang nagparatang na ako'y nangangaliwa. Hindi ba ikaw yon? Ikaw ang nagpahampas sa akin ng mga guard. Ikaw ang nagpalaya sa akin ng walang dala. Ikaw din yon, di ba? Ikaw ang nagsabing isa akong hamak na tao, na walang karapatang pumasok sa bidding na ito. Ikaw pa rin yon, di ba? Ikaw pa ang nagpusta sa akin kay Yang Long. Para lang mapahiya ako. Panoorin mo. Kung sino talaga ang mapapahiya, ikaw na hamak na babae. Shenmo, bakit hindi mo sinabi sa akin na mayaman at makapangyarihan ka? Kung sinabi ko, maniniwala ka ba? Huwag kang mambuli dito. Asawa mo lang ang kayang apihin. Anong klaseng lalaki ka? Bantayan mo ang iyong bibig. Sinampal mo na naman ako. Tumahimik ka. Kung magsasalita ka pa, papatayin kita. Mahal, nagkakamali ka. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong gawing mayaman at makapangyarihan. Tumahimik ka nga. Liu Lanxi. Nakakadiri ka talaga. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo na akong tawaging mahal. Hindi mo ba narinig? Mula ngayon, mabuhay na lang tayo ng magkahiwalay. Huwag na tayong mag-abala sa isa't isa. Ginoong Chen, paano naman sila? Hindi, malaking pagkakamali lang ang lahat ito. Pagkakamali? Oo. Pagkakamali nga. Ang mga Yang at Liu, ang laging kumakalaban sa inyo. Ginoong Chen, wala kaming kinalaman diyan. Tama. Napakabata pa ninyo, Ginoong Chen. Napakagwapo. At isa pang makapangyarihan. Siguradong hindi kayo mag-iinit ng ulo sa amin. Siyempre, hindi talaga. Di ba? Ginoong Chen. Ginoong Chen, nais kong humingi ng paumanhin sa inyo. Sana sa hinaharap, makipagtulungan kayo sa aming pamilya. Talagang ipapakita namin ang aming tapat na hangarin. Oo, Ginoong Chen. Ano ang gusto ninyo? Maaari naming ibigay sa inyo ang anumang gusto ninyo mula sa aming pamilyang Leng. Oo nga, tingnan natin kung ano ang gusto ni Ginoong Chen. Ginto o magagandang babae? Mayroon kaming lahat ng iyon. Oo. Pagkakamali lang pala. Oo, tama. Sige na nga. Kung ganito ninyo ako pinapahalagahan. Pero pasensya na kayo, hindi ako taong mapagpatawad. Kaya kayong mga makapangyarihan sa Hu City, magsara na kayo. Hahaha. Baliw, Shenmo. Baliw ka talaga. Ang pamilya Yang ay hindi kayang makipag-away sa Dragon Group. Pero simula ngayon, hindi na rin kayo makakapangibabaw sa Lake City. Mga tauhan.
Chen mo, hindi kita palalampasin. Hintayin mo lang. Kung papayag lang si Ginoong Chen, kaya ng Dragon Group na kayong lahat ay... Ginoong Chen, hindi mo ba naiisip na sobra na ang hinihingi mo? Ano? Hindi kaya. Isang malaking pagkakamali lang ito at nagbigay pa kami ng regalo bilang pasintabi. Akala mo ba naghihirap ako sa pera? Kahit hindi ka naghihirap sa pera, gusto mong talunin ang lahat ng makapangyarihan sa Lake City? Ang yabang naman ng salita mo. Tama, kapag pinagsama ang aming 4 na negosyo, saklaw nito ang buong Lake City, mula pagkain, damit, tirahan, hanggang transportasyon. Sa totoo lang, kaming 4, kapag pinagsama, ang hawak namin ay ang buhay ng Lake City. Sa isang salita mo lang, gusto mong baguhin ang buong sistema sa Lake City? Bakit hindi ba pwede? Hindi ka karapat-dapat. Fu Xiaovu. Ang Dragon Group ninyo ay talagang makapangyarihan. Pero siya, tunay man o peke ang kanyang pagkatao, hindi siya dapat mangibabaw sa buong Lake City. Akala mo ba kahit sinong tao ay pwedeng maging espesyal na bisita ng Dragon Group? Alam mo ba kung sino talaga siya? Kahit hari pa siya ng langit, hindi pa rin pwede. Ginoong Chen, mabuhay ka nang mabuhay din ang iba. Tama si Binatang Fu. Ang aming pamilyang Leng ay isa ring pangunahing kapangyarihan sa Hu City. Isang salita mo lang, gusto mo kaming lipulin? Kayo ay nangangahulugang kalabanin ang Dragon Group. Presidente Lu, hindi namin magawa iyon. Naghahanap lang kami ng paraan para makaahon. Ginoong Chen, isa ka lang na VIP sa Dragon Auction House. Hindi mo kayang katawanin ng Dragon Group, lalo na hindi mo kayang katawanin ng Godfather. Sigurado ka? Siyempre, kung talagang may kapangyarihan ka, ipasara mo na ngayon ang Dragon Group sa akin. Unang beses ko lang marinig na may gustong magpasara sa sarili. Ginoong Chen, mag-utos na po kayo. Nagpapanggap. Ginoong Chen, ang tulad mong taong galing sa ibaba ay hindi siguro naiintindihan ang hirap na pinagdaanan ng mga mayayaman at makapangyarihang pamilya sa negosyo. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sasabihin ko sa'yo, lahat ng nandito ngayon, kahit mawalan ng katayuan bilang makapangyarihan, ay makakabalik sa pagiging mayaman sa sariling kakayahan. Tama. Ang tulad mong umaasa lang kay Presidente Lu at gumagamit ng katayuang VIP bilang panangga, baka kayang talunin ng sino man dito. Sigurado ka? Siyempre, Maliit na pamilya lang sa Hu City, ang laki naman ng mga bibig. Ginoong Chen, mag-utos na po kayo. Tawagan si Lilishi. Sa loob ng 3 minuto. Ipabangkarote ang pamilyang Fu. Sino si Lilishi? Hindi ko pa narinig yan. May ganoon palang mataas na opisyal sa Tianlong Group? Ginoong Chen, itutuloy-tuloy mo pa ba ang pagpe-performang ito? Pexman ba ito o hindi? Malalaman din natin pagkatapos ng ilang sandali. Sige, maghihintay ako. Naipag-utos ko na. Presidente Lu, ang aming pamilyang Fu ay may 10 bilyong ari-arian. Kumakalat ang aming mga industriya sa buong bansa. 3 minuto. Gusto mo lang bang gibain ang aming pamilyang Fu? Medyo labis naman yan, di ba? Chen Mo. Tama na yan halos. Sino sa mga nakaupo rito ang hindi nakasalalay sa mga negosyong minana ng maraming taon bago nakamit ang tagumpay ngayon? Kahit pa ang Tianlong Group mismo ang kumilos. Mukhang hindi sapat ang 3 minuto, di ba? Mali ka, Binibining Liu. Para gibain ng Tianlong Group ang pamilyang Fu. 1 minuto lang ay sapat na, Binatang Fu. Mag-apologize ka agad kay Ginoong Chen. Baka may pag-asa ka pang maligtas. Huwag kang matulad kay Yang Long. Baka magsisi ka sa huli. Hindi na kailangan. Presidente Lu, huwag mo nang ipagtanggol pa si Ginoong Chen. Ang mga naririto ngayon, hindi lang ang pamilyang Fu. Kasama rin ang aming pamilyang Leng. At ako rin. Ito si Ginoong Chen. Ikaw ay wala lang namang isang VIP sa Tianlong Auction House. Gustong gibain kaming lahat? Wala namang ganoong kapangyarihan ng Tianlong Auction House mo. Alam mo ba? Kung ano talaga ang tunay kong pagkatao. Oy, Masama ang lagay, Binatang Fu. Ang aming mga industriya ay binabagan ng malisyosong pagsakop ng kapital. Bumagsak ang presyo ng stock malapit ng mabangkarote. Nabangkarote nga talaga. Totong nagbangkarota na. paano nangyari yon? Chen Mo, sino ka talaga? Ikaw ang may gawa nito lahat. Papatayin kita. Sino ba talaga siya? Sino siya? Hindi ba't nahulaan niyo na? Ang makapagpapakilos ng napakadali ng ganito kalaking halaga ng salapi, maliban sa anak na babae ng pamilyang siya,
Ang tanging maaari na lang ay ang tagapagmana ng Godfather. Ang aking nobyo, si Xia Xianghan. Nais niyang magbangkarota ang mga makapangyarihan sa Hucheng. Anong problema doon? Kuya Chen Mo siya ang tagapagligtas ko, si Xia Xianghan. Ang koneksyong ito. Sapat na ba? Ginoong Chen, mayroon palang koneksyon sa pamilyang Xia. Chen Mo. Parang hindi kita kilala. Binibining siya, parang ngayon lang tayo unang nagkita, di ba? Bakit mo ako sinusuportahan ng ganito? May hinahangad ka ba? Kuya Chen Mo, hindi ito ang unang pagkikita natin. Ginoong Chen, ang modernong painting na binili ninyo ay gawa mismo ni Binibining siya batay sa kanyang karanasan. Ano? Mukhang naalala na ninyo. Tama. Kayo ang lalaking pinili ng pamilyang siya sa Shangjing. Ito ay Kuya Chen Mo, unang pagkikita. Salamat sa ambag mo sa charity. Ito ang regalo ko para sa'yo. regalo ng pamilyang Xia ng Shangjing. Isang supercar na Pagani Zonda HP Barchetta, nagkakahalaga ng 17 million. Isang villa sa Tianhai Yuncheng, nagkakahalaga ng 30 million. At ang dote ay 99,999,000 at 999 para kay Ginoong Chen Mo at Binibining Xia Xianghan. Sana'y magpakailanman kayong magkasama. Naway maging masaya kayong habang buhay. Kuya Chen Mo, lahat ng ito ay sa'yo na ngayon. Masaya ka ba? Liu Langshi. Kanina lang, sinabi ni Ginang siya mula sa Shangjing na si Chen Mo ang kanyang Nobyo. Ang laki naman ng regalo. Ang halaga pa lang ng mga regalong ito ay higit pa sa kabuuang ari-arian ko. Ito ba ang kakayahan ng Shangjing Xia family? Kaya pala, may lakas ng loob kang gawing mabangkarote ang pamilya Fu sa loob ng 3 minuto. Tapos na ang pamilya Fu. Ginoong Chen, Sumusuko na ako. Kayo? Sumusuko na kami. Sumusuko na. Ipagbigay alam kay Lilishi, ang mga ari-arian ng kanilang pamilya ay ipamahala sa iyo at sa kanya. See? Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa atin. Sige, Kuya Chen Mo. Tara, Sandali lang. Presidente Liu, may sasabihin ka pa ba? Ang tinatawag mong VIP ay dahil lang sa pagsandal sa Shangjing Xia family. Tama ba? Huwag kang magkunwari, Chen Mo. Dati, umaasa ka sa kapangyarihan ng aming pamilya Liu. Ngayon naman, nakipagsapalaran ka sa pamilya siya ng Shangjing. Sa buong buhay mo, umaasa ka lang ba sa iba? Parang Sampalin mo yan. Ano ka ba? Humarap ka pa sa Chen Mo ko? Ang pamilyang Liu ninyo. Gusto nyo ring matikman ang lasa ng pagkalugi? Chen Mo, ang tanong ko sa'yo, hindi mo pa sinasagot. Wala kang pakialam. Chen Mo, alam kong nasaktan ang pride mo nang tayo'y maghiwalay, pero lahat ng yan, hindi ba't kasalanan mo rin? Anong sinasabi mo? Totoo, kanina sa pagpupulong, napansin ka ng lahat. Akala ko lahat ng yan ay dahil sa sarili mong kakayahan. Chen Mo. Sa huli, nabigo mo ako, Nagmamalaki ka masyado. pero hindi ko inakala na umaasa ka pa rin sa babae, isang bakbak na sumisipsip sa kababaihan. Chen Mo, nakakadiri ka talaga. Bahala ka sa isip mo. Manager Liu, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Miss siya, umalis na tayo. MS, Xia. Bilang isang mayamang dalaga ng pamilyang Xia, kasama mo ang ganitong walang kwentang tao. hindi ba nakakahiya sa'yo? Ginoong Liu, alam mo namang ako'y prinsesa ng angkan ng siya. Sa tingin mo ba mas maganda ang panlasa mo kaysa sa akin? Ang paggawa ng negosyo para sa aming pamilyang Xia sa Shangjing ay wala sa lugar na ikaw, isang maliit na lokal na kapangyarihan. Ang manghimasok dito. Chen Mo, alis na tayo. Nagmamagaling lang yan. Ang kanang siya sa Shangjing lang naman yan ba? Galing naman sila sa Shangjing. Normal lang na mayabang sila. Langshi, naapi ka. Okay lang, mababa lang naman ang tingin sa akin ng ilang beses. Ako si Liu Langxi. Sa hinaharap, ang pamilyang Liu ay tataas ng paunti-unti sa pamamagitan ko. Tama, ang galing-galing ng hani ko. Chen Mo, papanoorin kitang muli kung paano angat ang pamilyang Liu. Sa panahong iyon, ikaw at ang pamilyang Xia ay tatapakan ko ng magkasama. Secretary Lee, ganito ang buong nangyari.
Ang lakas ng loob nilang lapastanganin ang Young Master. Binili lang natin ang kanilang pamilya. Mura na ngayon para sa kanila. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Iutos mo, buong lakas na atakihin ng Tianlong Group ang lahat ng pamilya at kapangyarihan sa Hucheng, lalo na ang pamilyang Liu. Kung ganito, baka naman mahirap nang magpatuloy ang pamilyang Liu. Ang paglapastangan sa Young Master ay paglapastangan kay Diyos Ama. Gusto pa nilang mabuhay. Akala ba nila ang Tianlong Group ay gawa sa putik? Ngayon ay maayos na tayong makakapag-usap, Miss Xia. Ang laki-laki ng suporta mo sa akin. Ano ba talaga ang dahilan? Dahil mahal kita. Tita, nakita ko kasi ang aking tagapagligtas. Medyo nasasabik lang ako. Tagapagligtas? Anong tagapagligtas? Kuya Chen mo, talagang hindi mo na naaalala? Ako yung nasa larawan, yung batang babae na iyong iniligtas. Ikaw ba yung batang babae noong 15 taon na ang nakalipas? Siang Han. Ginoong Chen mo, salamat sa pagligtas mo kay Xiang Han noong 15 taon na ang nakalipas. Ako ang tita ni Xiang Han. Ako si Shaguna. Ang aming pamilyang siya sa aming mga tagapagligtas ay hindi kailanman nagiging maramot. Tita, nagkakamali ka. Noong iniligtas ko siya noon, wala rin namang anumang layunin. Ganito na lang, bukod sa binigay sa iyo ni Xiang Han kanina, dadagdagan ko pa. 100 milyong pisong cash, ano sa tingin mo? Ang laki naman ng bigay. Tiyak na may kapalit ito, di ba? Diretsahan akong magsalita. Kanina, yung sinabi ni Xiang Han na pakakasalan kanya, huwag mo nang isipin yun at inaasahan kung hindi ka na muling makikipagkita kay Xiang Han. Para Paumanhin ang iyong alok. Hindi ko yata kayang tanggapin. Ang layunin ko ay ang makapasa sa pagpili ng tagapagmana ng Godfather. isang ordinaryong tao, kahit gaano pa kaswerte hindi basta-basta makakaahon sa antas nila. Ganito na lang kaya, makalipas ang 2 araw ikaw at si Xiang Han ay dumalo sa tanghalian ng pamilya siya. Pagkatapos noon saka mo ako bigyan ng sagot. Ano sa tingin mo? Binata, huwag masyadong mapag-imbot sa buhay. Pag-isipan mong mabuti. Chen Mo, hanggang sa muli. Mukhang kailangan kong tapusin agad ang pagsusulit para maging tagapagmana. Kung hindi, lahat na lang ay api at puhamakin ako. Akala mo wala akong galit. Ano ang pakiramdam, anak? Talagang nakakalasing ang kapangyarihan. Gusto na gusto ko ang pakiramdam na ito. Mabuti naman. Anak, ito pa lang ang unang hakbang para lumawak ang iyong pananaw. Kaya, nakapasa na ba ako sa pagsubok? Siyempre, bilang gantimpala, ibubukas ko para sa iyo ang 10% ng lahat ng ari-arian ng Tianlong Group para sa iyong paggamit. Kasabay nito, bukod sa pagiging sa iyo ng Tianlong Auction House, dadagdagan pa kita ng isa kumpanya ng alahas na ang halaga ay bilyon-bilyong piso para sa iyong pamamahala. Binabati kita, Young Master. Siyempre, hindi pa ito ang pinakamahalaga. Hindi pa ito ang pinakapunto. Ito ang susi kung bakit ako naging isang godfather. Ipapasa ko ito sa iyo, anak ko. Anong klaseng kapangyarihan ito? Hahaha. Ito ang tinatawag na paraan ng lawa ng kunpeng. Kung magtagumpay ka sa pagsasanay nito, maaari mo pang lampasan ang limitasyon ng katawang tao. Ibig sabihin, kung matutunan ko lang ang kunting hupufa, magiging parang superhuman na ako. Ang lakas na aking pinagsasanay ay daan upang baguhin ang kapalaran. Walang katapusang kapangyarihan. Ang sinumang makamit ang ganitong lakas ay tiyak na maghahari sa buong mundo. Lolo, ipasa ninyo po ito sa akin. Alam mo ba kung bakit ngayon ko lang ito ipinapasa sa iyo? Ang ganitong kamanghamanghang kaalaman? Hindi po alam ng apo. Pakilinaw po, Lolo. Napakaraming tukso sa mundong ito at iilan lamang ang kayang panatilihin ang kanilang dalisay na puso. Sa pagpasa mo sa unang pagsubok, napatunayang dalisay ang iyong puso. Hindi ka nasisilaw sa kapangyarihan at hindi ka nadadala ng pera. Sa pagkakaroon ng ganitong dalisay na puso, saka mo lamang makokontrol ang ganitong napakalakas na kapangyarihan.
Isang araw lang para maunawaan, kalahating araw para malampasan. Mukhang ikaw nga ang pinakamahusay na tagapagmana na aking napili. Salamat po, Lolo, sa pagtuturo ng inyong kapangyarihan. Ngayon, handa ka na bang harapin ang iyong ikalawang pagsubok? Ngayon, handa ka na bang harapin ang iyong pangalawang pagsubok? Handa na po ako, Lolo. Mabuti. Ang iyong pangalawang pagsubok ay ang maging personal na bodyguard ni Xia Xianghan at pangalagaan siya ng buo. Ano? Tingnan muna natin. Young Master. Si Genying, Xia Xianghan, ang panganay na anak ng pamilyang Xia sa Shangjing, ay hindi tunay na anak ng pangunahing sangay. Hindi tunay na anak? Tama. 3 taon na ang nakalipas, pagkatapos mamatay ang itinakdang tagapagmana ng pamilyang Xia sa Shangjing, ang pamilya ay nagsimulang magkawatak-watak. Sinamantala ni Xia Xianghan ang pagkakataon, umangat ng gusto, at sa huli ay napatatag ang kanyang posisyon bilang tagapagmana. Ayon sa datos, ang pamilyang Xia ay may balak na magpakasal para sa alyansa. Tama. 3 taon na ang nakalipas, ang pamilyang Xia ay lubhang naapektuhan, at ang tanging paraan para mapanatili ang posisyon ay ang pag-aalyansa sa pamamagitan ng kasal. Gayunpaman, mukhang hindi nasisiyahan si Xiang Xianghan sa kanyang napipintong asawa. Kaya't naglakbay siya ng napakalayo patungo sa maliit na lugar na ito, ang Hucheng, para dumalo sa isang charity gala, upang makahanap ng isang napipintong asawa na kaya niyang kontrolin. Sa simula, iyan nga talaga ang iniisip ni Xia Xianghan. Ngunit, Young Master, noong mga nakaraang taon, may utang na loob siya sa inyo sa pagligtas ng kanyang buhay, isang bagay na hindi inaasahan ng pamilyang Xia. Natatakot ang pamilyang Xia na baka umibig si Xia Xianghan sa akin. Kaya't pinipigilan nila ang aming pakikipag-ugnayan. Tama ba? Binata, huwag masyadong mapag-imbot sa buhay. Pag-isipan mo ng mabuti. Kung ganon. Hindi alam ng pamilyang Xia ang aking tunay na pagkatao. Kumusta na, anak ko? Napag-isipan mo na ba? Ang hamong ito, tinatanggap ko. Ginoo, alam na po nila ang tungkol sa pagpasa ninyo sa pagsusulit para maging tagapagmana. Ang mga tagapamahala ng Tianlong Group sa iba't ibang lugar ay alam na po ang lahat. Nais mo nilang makipagkita sa inyo. Hindi pa po ngayon ang tamang panahon. Mahina pa po ang kakayahan ko. Maghintay muna tayo. Opo. Ginoo, ngayon ay simpleng pagsasalo-salo lang ng pamilya siya. Ang sabi po ni Ninong, hindi dapat magingay. Kaya po ipinaghanda namin kayo ng dahong pao na 100 taon ng hinog bilang pagpapakita ng pagmamahal. Bagamat 100 taon lang ang dahong pao na ito, dahil sa napakakaunting ani nito, ang halaga nito ay halos 40 milyong piso. Ito ang paborito ng matandang patriarka ng pamilyang siya. Pakiusap, pasalamatan mo si Ninong. Kuya Chen mo, nakarating ka rin. Sinabi ko naman, pupunta ako. Kumusta, Chen mo? Sino ka ba? Anong klaseng aso't pusa yan? Makikipagkamay sa akin. Anong klaseng tao to? Hinahayaan mo pang makipagkamay sa akin? Kuya, anong ibig mong sabihin? Nakita ko ang suot niya. Napakapangit, akala ko galing sa kung saang dukha. Xia Chengze, si Chen mo ay espesyal na bisita na inimbitahan ko. Ano? Galit ka? Nagbibiro lang ako. Nagbibiro ka lang pala, ginoong siya. Malamang ang mga nakakasalamuha mo araw-araw ay mga taong magaganda ang suot at puno ng alahas. Kaya siguro, nang makakita ka ng tulad kong nanlilimahid, medyo hindi ka komportable. Ganon talaga ang tao. Pero, ginoong siya, narinig mo na ba ang kasabihang? Ano? Maganda sa labas, bulok sa loob. Ininsulto mo ako! Hindi kita ininsulto. Kasi may mga tao, kahit magsuot ng magandang damit, isa pa rin kaawa-awang nilalang. Sandali! Anong ginagawa mo? Ngayon ay ang family reunion ng pamilya Xia. Titingnan ko kung anong regalo ang dala ng lalaking ito para sa lolo. Ano to? Chaang Amag. Ang pamilya Xia sa Beijing ay isang kilalang pamilya. Ito lang ang dala mong regalo? Parang sobrang mababa ang tingin mo sa amin. Wala kang pakialam, Kuya Chen mo, kahit wala kang dala. Okay lang sa akin. Xianghan, isipin mong mabuti ang posisyon mo. Ang pagdala ng ganitong bagay sa pamilya Xia ay isang paghamak kay Lolo, ang pinuno ng pamilya. Ang tsa na iniinom namin ay antas panghari. Ang dala mo, malamang kahit ang mga alila namin, ayaw inumin. Ganoon ba? Mukhang si ginoong siya, mahilig humusga ng masama sa dala ng iba, para lang mapataas ang sariling halaga. Sinasabi ko lang ang totoo. Kung ang dala ng iba ay hamak, hindi ba pwedeng punahin? Pwedeng-pwede. Pero ang paraan ng pagsasabi ay nagpapakita ng ugali at klase ng isang tao. Ang ibang tao, kahit nakasuot ng ginto't pilak, hindi nito maitatago ang kawalan ng laman sa kanyang pagkatao. Anong ibig mong sabihin?
Sinasabi mo ba na walang laman ang utak ko? Hindi ko sinabing si Ginoong siya. Huwag kang mag-akusa ng sarili. Ang dila mo, sa huli, gusto mo lang makisama sa pamilya siya, ang malaking punong ito, para hindi ka na mahirapan ng ilang dekada. Xiang Han, alam kong mabait kang tao, madali kang malinlang, pero dapat mong linawin ang paningin mo. Gusto ng palakang pangit na maging gansa, di man lang tignan kung bagay ba. May mga taong nangangarap ng sobra-sobra, hindi man lang tignan kung karapat-dapat ba sila. Xia Chengze, tama na yan. Kung sino ang dadalhin ko sa family dinner, wala kang pakialam doon. Kahit wala siyang kahit ano si Chen Mo, payag ako. Chen Mo, alis na tayo. Yung mga sinabi ni Xia Chengze, huwag mong isipin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako ganoon ka-sensitive. Ikaw din. Hindi ba pwedeng pag-isipan mo ng mabuti ang regalo? Mas mabuti pang wala kang dala kaysa ito. Miss siya, maganda ito. Paborito ito ng lolo mo. Dahong Pao, na 100 taon na. Siguradong magugustuhan niya. Chen Mo, hindi mo kailangang magpanggap na mayaman sa harap ko. Ikaw ang gusto ko, hindi yung mga bagay na hindi naman totoo. Totoo ang sinasabi ko. Sige, sige. Naniniwala na ako sa'yo. Tara na. Pasensya na. May sinundo kasi ako, kaya nahuli ako. Tita, sino yan? Ang yabang naman. Hinintay pa siya ng pamilya natin, ng mga nakatatanda natin. Ang yabang naman. Hinihintay pa siya ng mga nakatatanda sa pamilya siya. Ang dami-dami namin. Shangqin, huwag kang bastos. Kaibigan ito ni Xiang Han. Si Ginoong Chen Mo. Yun ba yung binibida ng ate mo, na dukhang lalaki? Xiang Han, pagsasalo-salo ng pamilya ngayon, huwag mong sirain ang atmosfera sa mga hindi magagandang bagay. Sipa. Xiang Han, ang galing ng bisita mo, napakagastador. Ang tiyang ito, ayaw nga amuyin ng aso namin. Kuya, kailangan bang maging asong ulol na nangangagat? Hoy, tol, ang pamilya siya, hindi para sa mga hamak na tao tulad mo. Umalis ka na ngayon, baka mapanatili mo pa ang mukha mo. Ginoong siya, gaano man kalakas ang tahol ng aso, tae pa rin ang kinain nito. Gaya ng iyo, gaano man kamahal ang suot mo, sa kaibuturan, asong bantay ka pa rin. Bastos ka, sinaktan mo ako, mga tauhan, itapon niyo siya. Ang ingay-ingay. Hindi mapakali sa pagkain. Ito ay Dahong Pao na 100 taon na, nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Sino ang nagdala nito? Ako po. Lolo, sabi mo, ito raw ay 100 taong gulang na dahong kulang siya. Para sa akin, parang mga pinagputol-putol na dahon lang na iniinom ng mga alila natin. Tumahimik ka! Tangang tao ka! Ano bang alam mo? Napakababa ng ani ng 100 taong gulang na dahong pulang siya. Sa ngayon, ang Tianlong Group lang ang mayroon nito. Pinata, ikaw daw ang nagdala nito? Tama. Saan mo nakuha ang tiyan na ito? Ibinigay ito sa akin ng aking godfather. Sabi niya, kung may nakakilala sa pamilya siya, sa pagtingin sa tandang ito, ay parang nakita siya mismo. Ang Tianlong Blood Seal. Ikaw ay, ng godfather? Ngayon, sino na ang maliit at kaidig-idig? Ginoong Chen, bulag ang aking mga mata sa pagkilala sa dakila. Mataas ang tingin ko sa sarili ko. Ikaw ay mabait at mapagpatawad. Patawarin mo na ako, hindi na ako uulit. Kanina, ang yabang-yabang mo pa Bakit, ngayon, natatakot ka na? Pero ako kasi, ang pinakaayaw ko ay ang mga taong umaasa sa kapangyarihan ng iba. Ginoong Chen, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Gagawin ko ang kahit ano, basta wag lang. Pakiusap, wag mo akong pansinin. Xiao Han, tulungan mo naman ako. Ikalawang kuya mo ito. Ako ang iyong tunay na ikalawang kuya. Kuya, kanina mo pa sinasabi na si Kuya Chen Mo ay basurero? Bakit hindi mo na ituloy? Lolo, si Kuya Chen Mo ang nagligtas sa buhay ko. Niligtas din niya ang pamilya siya. Kung gagawa ninyo siya ng masama, ako, si Xia Xianghan, ay handang mamatay. Kasalanan ito. Kasalanan. Chen Mo, uuwi muna ako para ihatid ka. Si Lolo at ang iba. Ingat.
Kung ayaw mong mamatay, umalis ka dyan. Chenmo, mag-ingat ka. Mamatay ka. Kunbang Kunhay. Sabay-sabay na. Sino? Sino ka ba talaga? Hindi mo karapat dapat malaman. Delikado rito, umalis na tayo. Anong nangyari sa paa mo? Naipit lang ng kaunti ang paa ko kanina. Bitawan mo si Shanghan. Chenmo, ano ang gusto mong gawin kay Shanghan? Tita, nagkakamali ka. Si Kuya Chenmo ang muling nagligtas sa buhay ko. Atake na naman. Ikalima na ito sa buwang ito. Mga hamak na ito. Dapat mamatay. Ano? May panganib ba si Miss Xia? Ang pamilya siya, sa anumang paraan, ay isang prominenteng angkan. Marami pa ang nag-aasam sa posisyon ni Shanghan. Chenmo, wala talaga akong magawa sa'yo. Kung ganito, maaari kitang tulungan na lipulin ang mga pamilya Yang at Liu bilang pasasalamat. Ano sa tingin mo? Paglipulin ang mga pamilyang Yang at Liu, hindi na kailangan pang manghimasok ang pamilya Xia. Ako na ang bahala. Bagaman bata ka pa, huwag kang magsalita ng ganyan kalaki. Kahit na may suporta ang pamilya Xia, mahirap pa ring lipulin ang mga pamilyang Yang at Liu. Subukan pa rin natin. Sige na, sa araw na ito, ano man ang mangyari, ang pamilya Xia ang may utang sa'yo. Kung may anumang hiling ka, huwag kang mahiyang sabihin. Pwede bang pakasalan ako ni Shanghan? Gusto ko! Shanghan, magpakita ka ng kahinhinan. Pwede kong payagan kayo, hindi ko kayo pipigilan sa pag-ibig. Ito ang aking pinakamalaking pagbibigay. Nagbibiro lang ako. Sa totoo lang, simple lang ang hiling ko. Gusto kong manatili sa manor ng pamilya Xia at maging bodyguard ni Miss. Ano? Mananatili ka sa bahay ng pamilya Xia para maging bodyguard ni Shanghan. Tama. Napakamahalaga ng pagkatao ni Miss Xia. Kailangan niya ng isang tagapagbantay sa tabi niya. Sakto naman. Wala rin akong masyadong mahalagang ginagawa ngayon. Ituring na lang natin itong libangan. Tita, pumayag ka na sa kanya. Napakagaling sa martial arts ni Kuya Chenmo. Kapag siya ang nagbabantay sa akin, saka lang ako mapapanatag. Sige na nga, dahil ganito ang tiwala sa iyo ni Shanghan. Pumapayag na ako. Pero, kung may masamang balak ka, huwag kang magalit kung hindi kita palalampasin. Hindi naman mangyayari yon. Isang empleyado lang ako. Miss Xia, may masamang balita. Ang mga pamilyang Yang at Liu sa Hu City ay nagtulungan para magtatag ng isang samahan na tinatawag na Anti-Heaven Alliance. Nais nilang makipag-alyado sa mga makapangyarihan dito para labanan ang Tianlong Group. Ano? Lalabanan ng Tianlong Group? Sino ang may lakas ng loob para gawin yan? Ang mga pamilyang Yang at Liu. Sina Yang Long at Liu Lanshi. Sa unang laban, pinutol na nila ang supply chain ng Tianlong Jewelry Company. Ngayon, nakaharap sa krisis sa raw materials ang Tianlong Jewelry Company. Sige, alam ko na. Bantayan mo ng mabuti ang mga kaganapan sa Tianlong Group. Opo. Ang jewelry company sa ilalim ng lolo ay tinarget. Dapat ba akong pumunta sa jewelry company? Boss, ako si Fang Xin. Simula ngayon, ako na ang magiging assistant ninyo. Kasabay nito, ako rin ang general manager ng Tianlong Jewelry. At ang lead designer. May ilang bagay tungkol sa kumpanya na kailangan kong iulat sa inyo. Magiging abala po ba kayo? Boss, nandiyan pa po ba kayo? May oras ako, pumunta ka sa Xia Family Villa para sunduin mo ako. Kuya Chenmo, sino yung tumawag? Sabi, galing daw sa Tianlong Jewelry. Si General Manager Fang Xin. Sasamahan niya ako papunta sa opisina. Siya ba yung sikat na jewelry designer na si Fang Xin? Ano ang relasyon mo sa kanya? Sabi niya, assistant ko raw siya. Chenmo, bago mo kami nakilala dito sa Xia Family, isang simpleng lalaking napangasawa lang sa pamilya Chen. Paano ka nakakonekta sa general manager ng Tianlong Group, hindi ba? Ito. Sige na, ang hiling mo, tinanggap ko na. Bukas, pumasok ka na sa trabaho. Ang pangalawang pagsubok mo bilang tagapagmana ay matuturing ng matagumpay. Mula ngayon, miyembro ka na ng Shanghan Security Team. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pagtatawanan tulad ng ginawa ng ex-asawa mo. Akala mo ba, nagyayabang lang ako kanina? Hindi. Ang ibig kong sabihin,
Assistant ko ba talaga siya? Ang sosyal ng dating niya, mas malaki pa sa akin. Kumusta po, boss? Huwag kang mag-alala. Pag-uusapan natin yan pag-uwi. Kuya Chenmo, Miss siya, sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi ako nagsisinungaling. Sino ba talaga itong si Chenmo? Ano ba ang tunay niyang pagkatao? Bakit siya napakalapit sa Tianlong Group? mula nang magsimula ang Godfather, napaka-misteryoso niya. Maliban na lang kung si Kuya Chenmo ang tagapagmana ng Tianlong Group. Ang Tianlong Jewelry, mayroong 12 ng top designer, 6 na exclusive store, at daan-daang sales personnel. Ang kabuuang asset ay mga 1 bilyon. 1 bilyon. Hindi ko inakala. Ang isang jewelry company lang sa ilalim ng lolo ko, ang kabuuang halaga ay kapareho na ng pamilya Liu. Tama. Ngayon, ang kumpanyang ito ay sa inyo na. Ako, Tama. Ito ang premyo para sa pangalawang pagsubok ng tagapagmana. Bukod sa 500 milyong cash, kasama rin ang transfer agreement ng Tianlong Jewelry. Kapag pumirma ka rito, magiging sayo na ang 100% ng shares ng Tianlong Jewelry. sige. Ang mga bagay tungkol sa Tianlong Group, medyo naiintindihan ko na. Ang Tianlong Jewelry, ikaw pa rin ang magiging general manager. Hindi ako makikialam sa pamamahala. Ganoon pa rin ang magiging takbo sa hinaharap. Sige, boss. Sisiguraduhin kong mapapalago ng maayos ang kumpanya. Pero, Ang ibig mong sabihin ay ang itinatag ng magkasamang Yang at Liu families, ang Anti-Tian Alliance, tama ba? oo. Sa ngayon, ang Tianlong Jewelry ay mayroon lamang ilang mga alahas na jadeite na glass grade, at hindi rin gaanong marami. Tungkol dito, narinig ko na mula sa Xia family. Mayroon ka bang anumang problema na kailangan kong tulungan? Ang mga jadeite sa Hu City, maging ito man ay hilaw na bato o semi-finished, ay hawak lahat ng Yang family. Kamakailan, ang Yang family ay malapit na sa Liu family. Ang kanilang pinakamataas na kalidad na jadeite ay inuuna nilang ibigay sa Liu family. At ang Liu family ay karibal natin sa negosyo. Ang Liu family ay nasa disenyo at pagbebenta ng alahas, samantalang ang Yang family ay nasa hilaw na materyales ng mga hiyas. Ang dalawang malalaking pamilya sa negosyo ay may malaking pagkakalakip. Kaya pala gusto niyang makipaghiwalay sa akin. Kailangan natin ng hindi bababa sa 10 kilo ng pinakamataas na kalidad na jadeite upang mapanatili ang pagtakbo ng merkado. Kung hindi, kung matagal tayong mawalan ng stock, ang ating market share ay siguradong mauubos. Sabihin mo lang sa akin kung saan makakakuha ng napakagandang jadeite. Boss, para sa napakaraming pinakamataas na kalidad na jadeite, kailangan lang nating pumunta sa pamilihan ng mga batong hulaan upang bumili ng hilaw na materyales. E di pumunta tayo sa pamilihan ng mga batong hulaan. Hindi pwede, Hindi po, boss. Napakalaking panganib ang pagtaya sa mga batong jade. Kadalasan, 10, siyam ang talo sa mga pumupunta sa sugalan ng jade. Alam ko. Pero, At bago pa man hiwain ang batong jade, walang sino man ang makakasiguro kung ito ba ay napakamahal na jade o walang kwenta. kaya ko, Ano po ang sinabi ninyo? Kahit ang modernong teknolohiya ay hindi makakaya na tumingin sa loob ng balat ng bato para malaman ang kalidad at laki ng jade sa loob. ngunit kaya ko. Ibig po ninyong sabihin, kaya ninyong tumingin sa loob ng balat ng bato para malaman ang kalidad ng jade. Tama. Kung totoo nga ito, edi kayo po ay magiging hindi mapagkakaila sa mundo ng sugal ng jade. Ito. Ang pagiging hari sa sugal ng jade. Hindi. Mas malayo pa ang target ko. Ang gusto kong kontrolin ay ang buong Tianlong Group at maging bagong Godfather. Pumunta tayo sa pamilihan ng batong jade. At pupunta tayo sa pamilihan ng batong jade ng angkan ng Yang. Ang pamilihan ng batong jade ng angkan ng Yang. Tama. Ang pamilihan ng batong jade ng angkan ng Yang, hindi ba iyan ang pinakamalaki sa buong Hucheng? Habang pinapasakit ko ang angkan ng Yang, ang naputol na jade ay ipagagawa ko sa iyo ng disenyo at ipagbibili. Samantala, sasaktan din natin ang angkan ng Liu. Lancy. Huwag mo nang tingnan yan, magpahinga ka muna. Hindi na. Kung magpupuyat ka ng ganyan, hindi kakayanin ng katawan mo. Hindi importante, dahil desidido na tayo. Nalabanan ng Tianlong Group hanggang dulo. Dapat agad nating matiyak ang susunod na hakbang ng kumpanya sa pag-unlad.
Si Chenmo, yang walang kwentang tao na yan. Anong klaseng swerte ba ang nakuha niya? Paano siya napansin ng angka ng siya? Tama na. Lancy. Malapit na rin ang kasal natin. Balak kong personal na pumili ng pinakamahal at pinakamahalagang alahas para gawin kitang pinakamapagmalaki at pinakamagandang nobya sa buong Hacheng. Kaya, Ang aming angka ng Yang, sa pinakabagong minahan ng batong Jade, ay may bagong dating na Jade mula sa lumang mina. Balak kong personal na pumili ng isang piraso at sariling gawa kong gawin ng alahas para sa'yo. sigurado ka bang makakakuha tayo ng dekalidad na jade mula sa paghiwa? Ang mga raw na bato ng jade ay talagang mapanganib pagdating sa pagsugal. Ang pagkakataon na makakuha ng dekalidad na jade ay hindi ganoon kalaki. Huwag kang mag-alala, ang batong iyon, matagal ko nang pinag-aralan. Sinuri din ito ng mga eksperto ng aming pamilyang Yang. Talagang may magandang laman iyon. Baka makakuha tayo ng dekalidad na Jade. Sige, kung gayon, ngayong araw na ito, pumunta tayo sa sag-alan ng raw na bato ng pamilya mo. Yang Long, alam ko ang gusto mong gawin, pero hindi pa ito ang tamang panahon. Kung talagang makakakuha tayo ng dekalidad na jade, hindi pa huli ang lahat para gawin mo ang gusto mo. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Bakit nandito ang Tianlong Jewelry? Si Fang Xin, nagsusugal din pala siya ng bato. Mukhang desperado na si Fanzin, ang aming pamilyang Yang. Sa nakalipas na panahon, hindi namin siya nabentahan ng Jade. Kung wala siyang magagawa, wala na siyang mabibenta sa kanyang kumpanya. Si Fang Xin. Nagpunta pa siya sa sag-alan ng raw na bato para bumili ng jade. Parang lalong bumaba ang kalidad ng buhay niya. Hindi ba't halatang nagbibigay lang siya ng pera sa pamilya ninyo? Ang pera ko ay pera mo rin, di ba? Ano na naman ba ang ginagawa ni Chenmo? Paano siya sumama kay Fang Xin? Pinapabukas pa niya ng pinto si Fang Xin para sa kanya. Ang kulit-kulit mo talaga, no? Kahit saan, nagkikita tayo. Yang Long, nang aaway ka ba? Teritoryo ito ng pamilya Yang. Fanzin. Hindi kaya ikaw rin ay, niloloko ng batang to? Ikaw, Yang Long, ano ba? Nakita mong kasama ko si Fang Xin, nagseselos ka. Sa ginagawa mo, may respeto ka pa ba kay Liu Lanxi? Huwag kang makinig sa kanya, ayoko lang talaga sa kanya. Wala akong kinalaman kay Fanzin. Chenmo, ang galing mo talaga sa mga babae, ha? Kakagaling mo lang kay MS, siya. Nagsisipsip ka na naman kay Fang Xin. Kung magaling ako sa babae o hindi, kung kanino ako sipsip, ano bang pakialam mo? Alam mong magkalaban kami ni Fang Xin. Ginagawa mo to, para lang galitin ako, di ba? Hindi ko talaga maintindihan, bakit napakapangkaraniwan mo, pero ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Umalis na tayo. sir, naglakas loob ka bang murahin ni Yang Long? Gusto mo bang papagalitan ko siya? Hayaan mo muna siyang magyabang. Mamaya, paiyakin natin yan. Sir, ang gambling house ng pamilya Yang. May dalawang uri, yung hindi pa napuputol at yung may bintana. Pwede bang puntahan muna natin ang lugar ng mga batong may bintana? Mas mataas ang tsansa na makakuha ng dekalidad na jade. Ayos lang. Para sa akin, pareho lang. Kung may bintana o wala. Sir, tingnan niyo po ang kahit ano rito. Pumili po kayo. May jade sa loob ng batong ito. Pero pinakamababang klase lang. Hindi gaanong mahalaga. Maganda ito. May ice type jade pala na kasing laki ng kamao. Maituturing na ito na mid to high end. Kaslang, maraming bita. Mga ilang daang libong piso lang ang halaga. Ang ganda nito. Glass type jade pala ito. Kaslang, kasing laki lang ng hinlalaki. Pwedeng gawing maliit na pendant o anuman. Mabebenta pa rin yan ng halos 1 milyon. Tusk! Marunong ka ba sa jade gambling? Hawak-hawak mo lang? Nagsasalita ka na agad? May x-ray vision ka ba? Violet glass type jade pala ito. 1 bilyong piso ang halaga nito. Fang Xin. Ang batong ito na hindi pa napuputol, kukunin ko. Bilhin mo ito. Kunin ko na to. Bibilhin ko na.
Boss, seryoso ka bang bibili ng round na bato? Sa loob ng round na bato, ang tsansa na may high quality jade ay mas maliit pa kaysa sa manalo ng loto. Okay lang. 20,000 lang yan. Para lang nating nilalaro. Si, Maligayang pagbati at pagyaman. Ito, ingatan mo. Ingat. boss, itong batong ito. Sabihin mo sa akin, yung violet na glass type jade, magkano na ang presyo ngayon? Boss, matagal na akong hindi nakakita ng violet na jade. Ang halaga ng violet na jade ay halos kapantay na ng imperial green. Sabihin mo na lang kung magkano. Mahirap sabihin ang presyo, pero nakakita na ako ng isang glass type violet na jade na ginawang alahas na may kabuuang bigat na mga 200 gramo. Na nagkakahalaga ng 100 milyon. Kung gayon, itong batong hawak mo ngayon ay nagkakahalaga ng 100 milyon? Boss, ang ibig mong sabihin may glass type violet na jade sa loob ng batong ito. Nakita ko na. Paano pa magkakamali yon? Pero itong yang family puro mga sira-sira at pangit ang mga binibenta. Tara. Punta tayo sa open window area para tumingin. Yang Xiao, talagang puputulin mo ba ang batong ito? Matagal ko nang pinagmamasdan ang batong ito. Sa tingin ko, maganda ang lalabas na materyales dito. Tingnan ninyo, hanggang sa loob ng bato umaabot ang kulay na ito. Baka imperial green ang makuha dito. Talagang mapagbigay si Yang Xiao. Ang materyales na ito na nagkakahalaga ng 15 milyon, ikaw pa mismo ang magpuputol. Makakatulong din ito para madagdagan ang aming kaalaman. Shanga. Talagang determinado si Yang Xiao. Putulin. Ngayon na. Dahan-dahan lang. Ang buong imperial green na ito, para kay Lanshi, gagawin kong alahas. Yang Long, salamat ha. Boss, parang nakakuha ng imperial green si Yang Long. Punta kaya tayo roon para makita. Shenmo, Fangxin, nandito ba kayo para mag-ipon ng basura? Magkano? 20,000. 20,000. Sige, ibigay ko na sa'yo. Totoo ba yan? Ibigay mo sa akin ang batong ito. Ibigay mo sa akin ang batong ito. Mabuti. Baka gusto mong pirmahan ang kontrata. Baka magsisi ka mamaya. Chen Mo, huwag kang magpahiya dito. Hindi ka ba makakakuha ng 20,000? Seryoso ka? Hihingi ka talaga sa akin? Sige, kung ikaw, Shenmo, ang hihingi, paano ako hindi magbibigay? Dahil kahit na, 10 lubi, kung hihingi sa akin. Ibibigay ko. Boss, inaapi ka niya. Ayos lang. Mamaya, siya ang maiiyak. Salamat na lang, Ginoong Yang. Mamaya, ipapabuksan ko itong bato. Mag-iikot muna ako sa ibang lugar. Si, boss. Itong sira-sirang batong ito, 15 milyon. Itong basag na batong ito ay nagkakahalaga ng 15 milyon. Hoy, Tool, hindi mo yata maintindihan. Mga katulad mo, dapat ay tumingin-tingin ka na lang. Sa mga batong ilang libo lang ang presyo, hindi para sa'yo ang ganitong klaseng bato. Yang Long. Ano ba, Yang Long? Nagmamagaling ka? Nakalimutan mo na ba sa auction? Paano mo ako tinawag na lolo? Ikaw, Hindi ako kasing tanga mo. Nagagastos ng 15 milyon para lang sa isang walang kwentang bato. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo ba ang tungkol sa mga batong ito? Tinawag mo pang basura ang batong ito. Mukhang naiinggit ka lang. Tama. tama na. Sayang, Shenmo. Hindi ko ibebenta sa'yo ang batong ito. Ako mismo ang paputol nito mamaya. Baka matakot ka sa makikita mo. Si. Hintayin ko yan. Sa lugar ng mga batong may bintana, mas maganda talaga ang kalidad. Boss, hindi naman siguro ito ang gusto. Boss, hindi naman ito ang gusto mong batong ditapos, no?
Boss, baka gusto mong tingnan muna ang iba. Sikat na sikat ang batong ito. Nandito na to sa loob ng 3 taon. Natingnan na ito ng napakaraming dalubhasa. Iisa lang ang naging konklusyon nila. Walang pumasok na kulay, pero lahat ng bitak pumasok. Malamang puno ng bitak ang loob nito. Sir, maligayang pagbili. Itong batong ito, ang orihinal na presyo ay 20 milyon. Pero ngayon, 5 milyon na lang. Hindi ka magsisisi, hindi ka maloloko. Tumahimik ka nga. Ang bibili ng batong to, tanga. Sinong tinatawag mong tanga? Hindi po, boss. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Sinasabi ko lang ang totoo. Ayos lang. Maging tanga na lang ako ngayon. Dalhin mo ito sa cutting machine. Putulin mo ng eksakto sa linyang ito. At putulin ngayon mismo. Si Po. Talagang bibilhin mo? Siyempre naman. Lanshi, huwag kang mag-alala. Ang batong pinili ko, walang duda. Kung makakakuha tayo ng napakagandang jade, magdiriwang tayo ng todo ngayong araw. Talaga. Siyempre, Sige. Si Chenmo, ang tanggang yun. Ang kakaiba ng paningin. itong batong ito, ganun ba talaga kabulok? Itong rose stone na ito, huwag mo pansinin na 5 milyon ang presyo. Sa totoo lang, basura lang ito. Ang mga eksperto sa pagkilala ng hiyas ng pamilya Yang, ilang beses na itong sinuri. Walang nagustuhan. Kung gusto niyang magbigay ng pera sa'yo, hayaan mo na siya. Hindi ko talaga maintindihan, paano niya nasipsip si Fangzin? Pinapili pa ni Fangzin itong cutie na ito, para pumili ng rose stone para sa kanya. Talagang tanga. Mukhang sa hinaharap ang Tianlong Jewelry. Hindi na dapat katakutin. Ingat po, boss. Tapos ka na mamili? Hindi ka pa magdadagdag? Hindi na. Baka hindi mo kayanin kung magdagdag pa ako. Ito, sapat na para sa Tianlong Jewelry. Ano? Fangzin, ikaw talaga ang nag-anyaya sa kanya para mag-appraise ng mga hiyas? Nababaliw ka ba? Gusto mo bang mabankrupt ang Tianlong Jewelry? Wala kang pakialam. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan. Gusto ko na ang boss ko ang pumili para sa akin. Kahit pa 5 milyon o 50 milyon, 500 milyon o kahit ibenta ang Tianlong Jewelry. Basta sabihin ni Chenmo na bilhin. Bibilhin ko agad. Anong pakialam mo? Huwag mo na siyang pansinin. Siya lang naman ay isang cutie na umaasa lang sa mga babae. Siya lang naman ay isang taong umaasa lang sa mga babae. Mga pogi lang. Liu Lanshi, anong sinabi mo? Kung may lakas ka ng loob, ulitin mo. Maniniwala ka ba na puputulin ko ang bibig mo? Mali ba ang sinabi ko? Siya lang naman ay isang pogi. Lumalapit siya sa'yo para lang magpasikat at magpabango sa'yo. Ikaw. Boss, Huwag mo na silang pansinin. Tingnan mo, yung batong 15 milyon, malapit ng buksan. Umalis kayo dyan. boss. Kung sakaling makakuha sila ng ultimong jade, ang ating Tianlong Jewelry ay magkakaproblema. Magiging sikat ang pangalan ng Liu. At aagawin nila ang negosyo ng Tianlong Jewelry. Hindi mangyayari yon. Tingnan mo sila. Namumutla ang mukha. Sa tingin ko, hindi lalabas ang ultimong jade. Boss, marunong ka rin tumingin sa mukha. Medyo konti lang. Pero siguradong malas sila. Hindi tulad mo, malaking swerte ang darating sa iyo ngayong araw. Hindi ba talaga nakakuha ng ultimong jade? Paano nangyari ito? Paano nangyari yon? Paano nagkaroon ng ganoon kalalim na bitak? Wala na to. Tumagos ng tuluyan ang bitak. At wala talagang pumasok na laman. Nawala na, pati kulay. Ang dating 10 milyong piso na bintana, pagkatapos ng hiwang ito, biglang nagbago. Ni hindi na aabot sa 1 milyon. Malaking lugi. Sira na, sira na. Anong klaseng basurang batong to? Ganito lang ang laman? Mukhang nalugi ng todo, no? Yang Long, Liu Lanshi. Kawawa naman kayo. Fangzin, huwag kang magyabang. Sabihin mo sa kanya na hiwain din ang bato niya. Tama, kayo naman ang maghiwa. Baka ang makuha nyo ay basura rin. Baka mas masahol pa kay Yang Long. Kahit na ang makuha ko ay isang tambak na basura,
Mas mabuti pa yon kaysa sa inyong mga kaawa-awang to. 15 milyon ang ginastos nyo. Tigilan mo yang dawdol. Maghiwa ka na. Isa-isa na lang tayo. Baka hindi kayanin sa puso nitong si Ginoong Yang Nagastador. Naku, Violeta pala to. Yung violetang glass type. So, ang halaga nito mga 10-10 milyon. Ang laki ng kita nito. Tama. Glass type na Violeta. Magkano na ang presyo ngayon? Nagkakahalaga ng 100 milyon. Yung batong hawak mo ngayon, nagkakahalaga ng 100 milyon. Boss, ikaw. Kaya mo palang talagang matiyak ang jade sa loob ng balat ng bato. Sabi ko sa'yo, hindi ako nagsisinungaling kailanman. Boss, pasensya na. Hindi ako naniniwala sa'yo noon. Naniniwala na ako ngayon. Ay, oo nga pala. Yung rough stone na to, si Yong Dasha pa ang nagbigay sa akin ng libre. Ibinigay sa iba? Bakit mo ibinigay sa iba? 100 milyon. Panalo, panalo. Bakit? Naglabas ako ng 15 milyon. Para sa batong iyon. Basura lang pala ang laman pagkaputol. Samantalang si Chen Mo, sa kanyang pinulot na basurang bato, nakakuha ng violet jade na nagkakahalagang 100 milyon. Maraming salamat sa kabaitan mo, Yang Dashaw. Malaking tulong ito para sa Tianlong Jewelry. Salamat ha. Paano ito nangyari? Liu Lanshi, nagpakasal ka kay Yang Long at nagtayo pa ng Anti-Tian Alliance para lang pabagsakin ang Tianlong Jewelry, di ba? Sayang lang, nabuko ng aming boss ang plano ninyo. Chen Mo, ikaw na naman. Bakit mo ba ako laging kinakalaban? Liu Lansi, naisip mo ba na kung hindi mo ako itinangka noon, ang nakatayo rito ngayon at malakas na tumatawa ay ikaw? Yang Long, dugo na lang ang inubo. May isa pa akong bato na di pa napuputol. Kung malaman mo ang laman nito, baka himatayin ka sa galit. Chen Mo, akala mo ba maniniwala ako na swerte ka lang ng swerte? Hindi ako naniniwala na ang batong ito ay may napakagandang jade sa loob. Hindi importante kung naniniwala ka o hindi. Ang importante, sinabi kong may laman ito. May laman nga ito. Ano? Taya tayo ulit? Taya ko yung binuksan mo kanina, yung jade na yun. Ang cute-cute mo naman. May kapangyarihan ka bang magdesisyon? Siyempre, may kapangyarihan ako. Ikaw ang dapat pag-usapan. Huwag mong isipin na maliit ang tingin ko sa'yo. Kahit na tagapagmana ka ng Yang family, hindi mo kayang maglabas ng pantay na pusta, di ba? Tama. Ang binigay ng aming boss na to, isang napakagandang violet jade. Nagkakahalaga ito ng 100 milyon. Ikaw, ano ang ipangtataya mo? Tumaya ka sa kanya. Kung tayo ang manalo, may 100 milyong jade pa tayo. Hindi lang ito, mababawi ang lahat ng lugi. Pat yung pagkatalo natin, sa auction dati, malulutas din. Chen Mo, sigurado ka bang tatalo pa? Yung 5 milyong batong yan, aming Yang family, napakaraming eksperto na ang tumingin. Walang kwenta talaga yan. Siyempre, tatalo ako. Basta kaya mong maglabas ng pantay na pusta. Sige, hintayin mo, tatawagan ko na, ang Council of Elders ng Yang family. Bahala ka. Chen Mo, pumayag na ang aming Yang family, ibibigay ang bagong minang, para ipantaya sa'yo. Bagong mina lang ito, siguradong aabot sa 100 milyon ang halaga. Sigurado ka? Alam ko yung minahan ng jade na yan. Isa yan sa pinakamalaki sa Hayun Province. Ang halaga ay lampas sa 100 milyon. Ibig sabihin, kung makuha natin ang minang ito, sa hinaharap, hindi na tayo magkukulang ng hilaw na materyales, di ba? Sige, tatanggapin na. Sumagot ka pala. Sumagot ka, sige, usapan na yan. Sandali lang, pag-isipan mo muna. Honey, takot ka na bang sumugal? Sinong takot? Pumirma ka na, kontrata na ito. Boss, huwag mong pipirmahan. Francine, huwag mong guguluhin ang plano ko. Kontrata.
Kung ang huling batong mineral ay hindi makapag-produce ng high-grade jade na nagkakahalaga ng lampas 50 milyon, kahit manalo ang Yang family sa pustahan, ang violet na jade na nauna ng nahukay, ay mapupunta pa rin sa Yang family. Tama. Kung makapag-produce ito ng high-grade jade na nagkakahalaga ng lampas 50 milyon, kahit manalo ang Qianlong Jewelry, ang jade mine ng Yang family ay ililipat sa Qianlong Jewelry. Tama. Buksan na natin. Bilisan mo. Buksan mo na. Do. Shenmo, tingnan natin kung hanggang kailan ka masaya. Hanggang kailan? Ngayong araw na ito, ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang kahulugan ng pagsisisi. Ano? Yang Long. Napakarami mo ng pagkatalo, bakit hindi ka pa natututo? Hanggang ngayon, nakikipagsugal ka pa rin sa akin? Hoy! Buksan. Ngayon, talagang mapapatalo kita ng lubusan. Sa loob ng 80 taon, hindi pa ako nakakita ng Imperial Green. Imposibleng magkaroon ng Imperial Green. Ito. Diyos ko ito. Napakaganda nito. Imperial Jade. Wow. Imperial Jade. To. Boss, yayaman na tayo, tataas na ang Qianlong Jewelry. Isang bilyon. At least, nagkakahalaga ng 1 bilyon ang halaga ng jade na ito, lampas pa sa yaman ng ilang mayayamang pamilya. Yaman na talaga. Yaman malaki ang kikitain natin dito. Paano ito nangyari? Imposible ito. Imposible. Ang batong ito, maraming eksperto ng aming Yang family ang nagsuri nito. Basura lang talaga ito. Paano nagkakahalaga ng 1 bilyon? Ito ang patunay na ang Yang family ninyo ay isang grupo ng mga tanga. Itinuring ang basura bilang kayamanan, at ang kayamanan bilang basura. Yang Long, maraming salamat sa iyo. Salamat sa Yang family ninyo. Malaking tulong ito sa Qianlong Jewelry. Ngayon, ang Qianlong Jewelry, mas madali nang talunin ang Liu family. Mas madali na lang. Yang Long. Ito, ang tunay na pagpahiya. Gets mo na? Yang Long. Assistant pang mag-assign ng mga tao para kunin ang mga ari-arian ng Yang family. Opo, boss. Sino to? Ang yabang. Iyan, ang tunay na hari. Boss, kailangan bang ilipat ang kalahati ng mga security guard ng kumpanya para lang sa iyong proteksyon? Walang problema. Hindi nila alam na ako ang may-ari ng Qianlong Jewelry, kaya hindi nila ako sadyang katargetin. Boss, tumawag ang reception. Gusto ni Liu Lanshi na makita ka. Alam na nito na bumagsak na ang Yang family, kaya nagmamadali at desperado na, papasukin mo siya. Shenmo, magtulungan tayo para mapabagsak si Yang Long. Karapat-dapat ka ba? May ebidensya ako sa smuggling ng Yang family. Sa mga nakaraang taon, si Yang Long ay nabubuhay sa smuggling at money laundering. Nandito ang ebidensya. Kung makikipagtulungan ka sa akin, tutulungan kitang mapabagsak siya. Liu Langxi, sa tingin mo ba sa kaunting bagay na ito, makakapagtulungan na tayo? Si Yang Long ay isa ng walang kwentang tao. Tapos na ang Yang family. Anong meron ka para makipagnegosyo sa akin? Shenmo, tama na. Pag-isipan mong mabuti, kahit na bumagsak ang Yang family, nandito pa rin ang aming Liu family. Kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, lalabanan ka ng buong lakas ng Liu family. Sa oras na iyon, maaaring hindi makaligtas ng buo ang Qianlong Jewelry. Liu Lanshi, napaka-inosente mo. Sa tingin mo, gaano pa katatagal ang inyong Liu family? Ang pagbagsak ng Yang family ay simula pa lang. Ang susunod ay ang inyong Liu family. Plano mo na ito mula pa noon. Walang komento. Liu Lanshi. Sige.
Ang pangalawang pagsubok ko bilang tagapagmana, tapos na. Hindi na ba ako kailangang magbigay pa ng bantay kay Xia Xianghan? Siyempre, pero kanina lang, may mensahe din ang Godfather. Sana pagkatapos ng umaga, makapunta ka doon. Ang pangatlong pagsubok ay malapit ng ilabas. Ano pang hinihintay natin umaga? Umalis na tayo ngayon. Lolo, natapos ko na ang pagsubok. Pag umaga na, ipapaalam ko sa pamilya siya. Hindi na ako pupunta. Mukhang hindi pwede, anak. Bakit? Dahil ang pangatlo mong pagsubok bilang tagapagmana ay may kinalaman pa rin sa pamilya siya. Ano naman ang pagsubok ngayon? Gusto kong sa loob ng isang linggo, doblehin mo ang halaga ng stocks ng Tianlong Group. Ano? Bibigyan kita ng isang linggo na panahon para doblehin ang halaga ng stocks ng Tianlong Group. Ano? Isang linggo? Doblehin? Kung madali lang iyan, hindi na yan pagsubok. Lolo, mag-usap tayo. Pwede bang pababain ng kaunti ang hirap, ano? Huwag mo akong takutin dito. Matandang ito. Ngayon, mayroon kang mahigit 600 milyon na salapi sa account mo. Mayroon ka pang isang kumpanya ng alahas na nagkakahalaga ng 1 trilyon. At malapit kang sa pamilyang siya ng Xiangjing. Nakuha mo rin ang jade mine ng pamilyang Yang. Paano mo sasabihin na hindi ka pa rin malaking tao? Ang pagmamanipula ng capital market ay hindi dapat mahirap para sa iyo. Alam na pala ninyong lahat. Assistant Fang. Yung ebidensya ng money laundering ng pamilyang Yang na kinuha ni Liu Lanxi, nandyan pa ba? Nandyan pa po, boss. Mabuti. Tawagan mo si Liu Lanxi. Sabihin mo sa kanya na ipasok si Yang Long sa kulungan, at iisipin kong magbalik loob sa kanya. Magbalik loob? Tama. Miss Xia. Gusto kong hilingin sa iyo na tulungan mo akong magpang... Hello. Gusto kong magsumbong. Gusto kong isumbong ang Yang Group. Dawat sila sa pagpapuslit. Ipapadala ko sa iyo ang ebidensya. Yang Long, tapos ka na ngayon. Lanxi. Ang aga-aga mo namang gumising. Yang Long, lumayo ka sa akin. Lanxi, magkakasal na tayo. Bakit ang layo mo sa akin? Sinong nagsabing pakakasalan kita? Yang Long, tapos na ang Yang family. Tapos ka rin. Anong ibig mong sabihin? Yang Long, ikaw ay sangkot sa pagpapuslit at money laundering. Nasumbungan na kita. Ikaw ang nagsumbong sa akin? Anong ebidensya mo? Leo Lanxi, ang cute-cute mo. Pinagkanulo mo ako. Leo Lanxi. Sir, naaresto na si Yang Long ng pulisya. Tumawag lang si Liu Lanxi. Sabi, gusto ka raw makita. Papasukin mo siya. Shen Mo. Ang lahat ng ipinagawa mo sa akin, nagawa ko na. Nagsisisi ako. Talagang nagsisisi ako. Anong pinagsisisihan mo? Nagsisisi ako na hindi dapat kita pinagtaksilan. Hindi dapat kita iniwan. Magbalik tayo, pwede ba? Muling magsama tayo, pwede ba? Si. Magbalik tayo. Talaga. Uuwi muna ako para magayos. Hintayin mo ako. Boss, nag-aalala ako kay Liu Lanxi. Kapag nalaman niya ang totoo, mababaliw siya. Mababaliw? Gusto kong lubusan siyang mawalan ng pag-asa. Mga kagalang-galang na panauhin, malugod kayong tinatanggap sa pagtitipong ito.
upang sama-samang saksihan ang kasunduan ng pag-iisang dibdib ni na Ginoong Chen Mo at binibining siya siyang Han. Chen Mo. Niloko mo ako. Liu Lanxi. Hindi ito lugar para sa'yo. Nangako ka sa akin. Nangako kang magbabalikan tayo. Bakit mo ako niloko? Ang babaw mo naman. Akala mo talaga magbabalikan tayo? Ikaw, isa ka lang na piyesa sa aking plano. Nagkakamali ako. Ibibigay ko na lang ang buhay ko sa'yo. Pakiusap. Muling magsama tayo. Huwag kang umiyak. Ang iyong luha, sa akin, 20 milyon lang ang halaga. Assistant Fang. Kung gusto mong patawarin kita, pwede. Pirmahan mo ang kontratang ito. Ibabahagi mo sa akin ang 100% ng shares ng Leo Corporation. Imposible yan. Wala na tayong magagawa, Gordia. Ilabas siya. Kung hindi mo ako pabubuhay, mamamatay tayong lahat. Hindi ko sinasadya. Ang lakas ng loob mong saktan si Xiang Han. Gusto mong mamatay? Dalhin ninyo siya. Hindi ko talaga sinasadya. Anak. Xiang Han. Xiang Han, huwag kang matakot. Magiging maayos ka. Chen Mo. Kung hindi ako mamamatay, pakakasalan mo talaga ako, ha? Sige, magiging maayos ka. Huwag kang mag-alala. Ang lolo ko ay isang ninong. Tiyak na hihingi ako ng tulong sa kanya para sa pinakamagandang gamutan para sa iyo. Ambulansya. Dalhin agad sa ospital. Bilis. Xiang Han. Xiang Han. Xiang Han, nandito kami ng pamilya siya para mag-alaga sa iyo. Huwag kang mag-alala, Ginoong Chen. Ano ang ibig mong sabihin? Nais kong kumatawan sa pamilya siya para muling makilala si Ginoong Chen. Tuloy po, Ginoong Chen. Salamat. Walang anuman. Diretso na tayo sa usapan. Sige. Nais ko na ang kasunduan ninyo ni Xiang Han ay hindi formalidad lamang, kundi isang opisyal na pagtupad. Nakinig ka lang ba sa akin nang malaman mong ninong ang lolo ko bago ka nagkaroon ng interes? Iyon lang ang paraan para maipaliwanag kung bakit si Ginoong Chen ay may malapit na ugnayan. Sa Tianlong Group, Pwede ang kasunduan, pero may kondisyon ako. Nais kong ang pamilya siya ay lubos na sumunod sa akin. nakakatawa naman ang sinabi ni Ji Chen. Ang pamilya siya sa Shangjing. Kahit hindi kasing kilala ng Tianlong Group, ay hindi rin isang piyesang basta-basta na lang ginagalaw. Ang kondisyon mo ay parang pilit na masyado. Pilit? Mukhang maayos ang pamilya siya, pero sa totoo lang, may mga problema sa loob at labas. Magkawatak-watak na lang. Oras na lang ang hinihintay. Ano ang ibig mong sabihin? Maraming magkakasalungat na grupo sa loob ng pamilya siya at maraming malalakas na kalaban sa labas. Sa tingin mo, sa sarili mo lang, gaano katagal mo kaya ito kakayanin? Kahit ganun, ang pamilya siya ay hindi basta-basta susunod sa sinuman. Kung papakasalan ako ni Xiang Han, ayaw mo pa rin ba? Totoo ba ang sinasabi mo? Liu Lanxi, isang buhay mong nagsinungaling at nagplano
at mahusay sa pagkalkula, pero ang kinahantungan mo ay pagkamatay at pagkawala ng lahat. Boss, nang maiparating ang balita tungkol sa kasal ninyo at ng pamilya siya, napakaganda ang tingin ng capital market. Ang stock ng Tianlong Group ay ganap na tumaas ng doble. Ayon sa utos ninyo, nagpadala na kami ng mamahaling regalo sa pamilya siya at inabisuhan ang mga mayayamang pamilya sa iba't ibang lugar na dumalo sa kasal ninyo at ni Bibi Xianghan. Mabuti. Binabati kita sa matagumpay na pagdaan sa ikatlong pagsubok. Mas malapit ka na sa pagiging godfather. Wala namang dapat ipagbunyi. Pupunta ako kay Lolo. Ang ika-4 na pagsubok. Handa na ako. Opo.